Mateo, ang henyo. Credit to the author. _101 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa harap ng kanilang mga mata ay isang napakalaking tarangkahang bato. Nakaukit sa tarangkahang bato ang isang napakalaking dragon. Ang higanteng dragon ay naglabas ng isang sinaunang aura na nakakita na ng maraming pagbabago sa buhay. Kahit na dumaan ito sa hindi mabilang na taon ng binyag, ang pressure na ito ay nagpalamig din sa puso ng lahat. May isang lawa na hindi kalakihan sa tabi ng tarangkahang bato. Ang tubig ng lawa ay kulay esmeralda berde. Lorwyn, mauna ka na. Ibinuko ng Maringel na hedonista ang kanyang bibig. Isang general na mamamatay tao sa ilalim niya ang bumagsak mula sa hanay at lumapit sa tabi ng lawa. Kinagat ni Lorwyn ang kanyang daliri. Isang patak ng sariwang dugo ang tumulo sa lawa at mabilis na naglaho. Gurgle. Nagsimulang maglabas ang lawa ng ilang kulay asul na bula ng hangin. Kung bibilangin, 4 o 5 lang ang mga ito. Isa sa mga bula ng hangin ang lumipad sa harap ni Lorwyn. Sa sandaling iyon, dumampi ito sa kanyang katawan, hindi ito pumutok. Nagsimula itong kumalat sa kanyang buong katawan, na bumubuo ng isang maputlang asul na harang ng liwanag. Kumaway si Lorwyn gamit ang kanyang kamay. Lumipad ang iba pang mga bula ng hangin patungo sa Exalt Heavenly Hedonist at sa iba pang mga general ng pagpatay. Sa wakas, kasama si Lorwyn sa loob, may 4 na tao na nakakuha ng light shield na ito. Nang makita ang mahimalang tanawing ito, hindi napigilan ni Mateo na mapadilat ang kanyang dila sa pagkamangha. Lumapit si Xiao Kai sa kanyang tainga at marahang sinabi, sa loob ng Dragon Sovereign Territory ay mayroong napakalakas na hanay ng mga mamamatay tao. Kailangang mayroon kang light shield na ito para hindi maubos ng Grand Array. Pero ang Dragon Race bloodline ni Lorwyn ay tila hindi gaanong malakas. 4 na light shield lang ang kanyang ipinatawag. Nagpakita si Mateo ng isang tingin ng pagkaunawa. Hindi nakakapagtaka na ang mga Exalt ay naghahanap ng mga taong may lahing dragon. Lumalabas na ito pala ang dahilan. Pagkatapos ni Lorwyn, may 2 pang martial artist na may bloodline ng lahi ng dragon na tinawag. Ngunit tila hindi gaanong mataas ang kanilang bloodline density. Ang may pinakamaraming napatawag ay 6 na air bubbles lamang. Napakaliit ng mga bula ng hangin na ipinatawag ng 3 taong ito. Hindi man lang nila kayang takpan ang mga tao ng sarili nilang kampo, lalo na ang pag-usapan ang mga kampo ng ibang mga makapangyarihan. Ang antas ng lahi ng dragon na ito ay naglalakas loob ding lumabas at ipakita ang inyong kakulangan. Talagang hindi kayo natatakot na mapahiya. Isang binata ang natanggal sa hanay. Kung titingnan siya, dapat ay nasa ilalim siya ng pamumuno ni Exalt Grey Pupil. Nandilim ang mukha ni na Lorwyn at ng 2 pang tao. Malungkot nilang sinabi, Yakov, hindi ka ba umaasa na ikaw ang junior ng Skylong Ridge? Ano pa ang dapat ikapagmayabang? Tiningnan sila ni Yakov Long nang walang pakialam at may pangungutya, umaasa ako na isa akong junior ng Skylong Ridge. Kagatin niyo ako. Kung may kakayahan kayo, magsama pa kayo ng ilan pang tao. Napaka-arrogant nitong si Yakov Long at labis din niyang ipinagmamalaki ang kanyang pinagmulan. Nang marinig ni Mateo ang pangalang ito sa Skylong Ridge, bahagya rin siyang nagpakita ng gulat na ekspresyon. Ang pamilyang Skylong Ridge ang mga kahalili ng tunay na lahi ng dragon. Mayroon silang hindi mabilang na masalimuot na ugnayan sa angkan ng dragon ng Demon Region at isa rin silang rank 1 Holy Land na may napakalakas na lakas. Dahil lang sa nilabag ng Long family ang bawal ng Dragon Clan, hindi sila nang ahas na gamitin ang apelyidong Long. Ang tanging magagawa lang ng buong clan ay ang pagpapalit ng apelyido sa Long isa. Siyempre, ang puntong ito ay bawal din sa mga miyembro ng pamilyang Long. Kung may magbabanggit man nito, nakakahiya ito sa kanila. Bagamat hindi natuwa sina Lorwyn at ang iba pa sa kayabangan ni Yakov, wala silang ibang nagawa kundi aminin na ang kapangyarihan ng kanyang lahi ay hindi nila kayang tapatan. Nanatili na lamang silang tahimik at hindi magsalita. Mas lalong napangiti si Yakov nang makita niyang tumahimik ang 3 tao. Nagmalaki siyang lumapit sa gilid ng lawa at tumulo ang isang patak ng sariwang dugo. Gurgle. Maya-maya lang ay nagsimulang kumulo ang tubig sa lawa.
Bigla na lang, ilang dosenang bula ng hangin ang lumitaw. Nagsuot muna si Yakov ng magaan na panangga, pagkatapos ay kinontrol ang mga bula ng hangin upang mabalot ang lahat ng mga general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Grey Pupil. Gayunpaman, mayroon pa ring 10 karagdagang bula ng hangin. Nagpakita lang ng panghihinayang ang mga mukha ng mga martial artist ng ibang kampo. Pumunta sila rito umaasang mapapapasok sila ni Yakov. Pero ngayon, hindi sapat ang 10 pwesto para ibahagi. Hey, may 10 pwesto pa. Sino pa ang gustong pumasok sa Dragon Sovereign Territory? Ako muna ang magsasabi. Dapat kang manampa ng isang heavenly Dao Oath na kapag nakatuklas ka ng mga kayamanan pagkatapos mong makapasok, dapat mo muna akong papiliin. Mayabang na sabi ni Yakov. Kung ikukumpara kay Mateo, mayroon lamang 5 Exalt na may mga martial artist na may dugong dragon. Nangangahulugan din ito na mayroon pa ring 7 Exalt na walang mga Slaughter General na maaaring makapasok sa Dragon Sovereign Territory. Makikita sa mga pananaw ng mga Exalt na sa loob ng Dragon Sovereign Territory na ito ay malamang na maraming magagandang bagay. Kung hindi sana sumubok ng ganito kalaking panganib ang mga general na ito para makapasok. Maliban na lang, kung gusto nilang pumasok, hindi ito magagawa kung wala ang suporta ng Light Shield. Walang ang pinapataas agad ng kasalukuyang Yakov ang mga presyo. Sa kasalukuyang sandali, ang mga martial artist ng Dragon Blood ay malinaw na mataas ang demand. Dahil ang dugo ay maaari lamang itak ng isang beses. Walang silbi ang pagtulo pa nito. Bukod pa rito, ang mga bula ng hangin na lumalabas mula sa lawa ay maaari lamang ilaan ng mga martial artist ng Dragon Blood. Kaya naman, ang bawat lugar ay tila mas mahalaga. Humph! Yakov, bakit ka ba nagyayabang? Mahalaga ang mga light shield mo, pero mayroon pa ring Dragon Blood martial artist na hindi pa tumutulo ang dugo niya. Malungkot na sabi ni Lorwyn. Sa sinabi ni Lorwyn, ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na nakatuon kay Mateo. Tumawa ng malakas si Yakov habang sinasabi, nakakatuwa naman. Kung pag-uusapan ang lakas ng lahi ng dragon, sino ang makakapantay sa mga miyembro ng Long family natin sa teritoryo ng tao? Lorwyn, dahil sinabi mo, mukhang hindi nyo kailangan ang 10 pwestong ito. Ma'am, mukhang hindi lahat ay may pakialam sa 10 pwestong ito. Kung ganoon, sisirain ko sila. Umayo si Yakov ng poster na parang gagawa ng aksyon. Hindi na nakapagpigil ang ibang mga general ng pagpatay, at may nagmadaling nagsalita, hindi dapat basta-basta kumilos si Brother Long. Hindi ba't isa lang itong kayamanan? Ibibigay ko sa iyo. Ang nagsalita ay si Emerson mismo. Walang mga martial artist na may dugong dragon sa ilalim ng pamumuno ng Exalt Blazing Fire. Kung gusto ni Emerson na pumasok sa Dragon Sovereign Territory, dapat siyang sumang-ayon sa kondisyon ni Yakov. 10 pwesto lang, unang dumating, unang mapaglilingkuran. Bukod pa rito, sina Emerson at Mateo ay mortal na magkaaway. Hindi rin posible na pumunta kay Mateo doon para magmakaawa. Haha, si Brother Wu pa rin ang matalino. Tumawa ng malakas si Yakov at sinabing. Sumumpa agad si Emerson ng isang panunumpa ng langit at kinontrol ni Yakov ang bula ng hangin para balutin si Emerson. Dahil sa paggalaw ni Emerson, hindi na rin makaupo ng maayos ang ibang mga Exalt. Maging si Exalt Netherkill ay nagsalita rin at humingi ng upuan. 10 kota ang mabilis na hinati ng malinis. Haha, tapos na ba kayong maghati? Kung ganoon, ako na ang bahala. Tumawa si Mateo nang walang pakialam at lumapit sa pampang ng lawa. Nagpakita ng mapanghamak na tingin si Yakov. Alam niyang hindi mahina ang lahi ng dragon race ni Mateo, pero imposibleng sabihing nalampasan nito ang kanya. Kinagat ni Mateo ang kanyang daliri at piniga ang isang patak ng sariwang dugo na parang pinipiga na toothpaste. Tumulo. Ang dugo ay sumanib sa kulay asul na lawa. Lumipas ang 1 segundo, lumipas ang 2 segundo, lumipas ang 3 segundo. Walang reaksyon ang lawa. Hahaha. Mateo, nandito ka ba para magpakatanga? Sigurado ka bang ang nasa loob ng katawan mo ay tunay na dugong dragon? Wala naman talagang reaksyon ang tubig sa lawa na ito. Humagalpak ng tawa si Emerson nang makita ang sitwasyon at sinabing. May mapanghamak na tingin din si Yakov habang sinasabi, ang mahinang bloodline mo ay talagang naglakas loob na lumabas at magpanggap na palabas.
Hindi naman lahat ng martial technique mo sa Dragon Race ay magagaya gamit ang Essence Energy, di ba? Ang ekspresyon ni Siin ay napakapangit din. Paling niyang pinagmasdan ang nakaraang laban nito. Talagang lakas ng dragon iyon. Pero bakit walang reaksyon ang tubig sa lawa? Pero wala talagang pakialam si Mateo. May ngiti pa rin sa kanyang mukha. Gurgle. Gurgle. Habang kinukutya ng lahat si Mateo, sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon ang lawa. Nang makita ang reaksyong ito, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. 902. Haha, pasensya na, hindi sinasadya. Nasobrahan, masayang natatawang sabi ni Mateo. Kahit na humingi siya ng paumanhin tungkol dito, tila walang bahid ng pagkapahiya ang ekspresyon sa mukha niya. Sa kasalukuyan, parang iniinit ang tubig sa lawa, kumukulo ang buong pool. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bula ng hangin. Sa isang kisap mata, ang nasa harap ng lahat ay tuluyang nahaharangan ng mga bula ng hangin. Sus Mariosep. Hindi napigilan ng lahat ng mga general ng pagpatay ang huminga ng malalim, habang natulala sa eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata. Hahaha. Ang laking biro mo. Yakov, ano yung sinabi mo kanina lang? Kung may kakayahan ka, sabihin mo ulit. Sa teritoryo ng tao, ang Dragon Race bloodline ng Long family mo ang numero 1. Nakakatuwa talaga ang birong ito. Si Lorwyn ang unang natauhan, ang tingin niya kay Yakov ay puno ng pangungutya. Sawa na si Lorwyn sa sobrang arrogant na itsura ni Yakov. Ngayon, nang lumabas si Mateo, ang mukha ni Yakov ay talagang sinampal ng napakalakas. Tuwang-tuwa si Lorwyn sa kanyang puso. Ito. Masyado rin itong peke, di ba? Anong antas ba ang kailangan maabot ng Dragon Race bloodline ng batang yun para makapagpalabas ng napakaraming bula ng hangin? Napakahirap isipin. Ang lahi ng Long family ay isang biro lamang sa harap ni Mateo. Tingnan ninyo. Ang daming bula ng hangin na biglang lumabas, kaya ang kulay ng tubig sa lawa ay naging napakahina. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay labis na nagulat. Puro mga bula ng hangin ang lumilipad kung saan-saan sa harap ng kanilang mga mata. Lalo na't magkasya ang lahat sa loob, kahit na may ilang grupo pa ng tao na dumating, wala namang problema. Ang supply ng mga bula ng hangin na dating kulang sa demand ay naging sobra pala noong panahong ito. Kahit na may sobrang bula ng hangin, hawak pa rin ni Mateo kung sino ang gagamitin. Dahan daw ang lumapit si Exalt Bryce sa harap ni Mateo at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, Mateo, narinig ko na hindi naman masama ang relasyon ninyo ng hari ng demonyo. Maaari ka bang magbahagi sa amin ng ilan dahil sa kanyang mukha? Huwag kang mag-alala, kung may anumang pakinabang sa paglalakbay na ito, natural na hindi ka mawawala ng bahagi. Labis na nagulat ang lahat. Isang marangal na Exalt ang nagpakadakila sa isang maliit na general ng pagpatay. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, ano pa nga ba ang mas magagandang pagpipilian? Dahil sa pagiging mas banal kaysa sa iyo, kailangan ng magpaalam sa mga kayamanan sa loob ng Dragon Sovereign Territory. Bagamat marami pa ring nakalibing na kayamanan sa Heavenly Slaughter Pit na ito, sa 10 taong ito, ang pinakapinaghandaan ng lahat ay ang Dragon Sovereign Territory pa rin. Ang pagpunta sa ibang mga lugar ay nagdagdag ng mas maraming panganib ng walang batayan. Nang marinig iyon, tumawa si Mateo at buong pusong sinabi, syempre hindi iyon problema. Hayaan mong tumayo rito ang lahat ng iyong mga general na mamamatay tao. Ay dadagdag ko ang pananggalang para sa kanila. Dahil sa mukha ni Lucas, natural na hindi magsasalita si Mateo. Diretso niyang inilagay ang mga pananggalang na shell para sa mga general na mamamatay tao ni Exalt Bryce. Tungkol naman sa pangako ni Exalt Bryce, hindi man lang niya pinanumpa ang kabilang panig ng isang Heavenly Daw Oath. Kung titingnan mo siya, parang napakagaan ng loob niya. Hindi rin nagpatumpik-tumpik si Mateo, naglagay siya ng pananggalang para sa kanyang sarili at sinuotan din ng panangga ang iba pang mga general ng pagpatay ni Exalt Siin. Lumingon ang magagandang mata ni Siin, nakatingin kay Mateo ng may maliwanag na ngiti. Hindi rin niya inaasahan na kaya pala ni Mateo na maglabas ng napakaraming bula ng hangin. Sa pagkakataong ito, mas lalong nahiya siya. Hindi na rin makaupo ng maayos ang ilan pang mga Exalt na walang alitan kay Mateo sa oras na ito. Bawat isa sa kanila ay lumapit kay Mateo upang humingi ng mga bula ng hangin.
Ang mga saloobin ng ilang mga Exalt na ito ay ganoon din kababa. Ngunit hindi rin sila pinilit ni Mateo at direktang ibinunyag ito sa kanilang mga general na pumaslang. Bukod sa dalawang kampo ng Dragon Blood martial artists na hindi kasama si Lorwyn, nadagdagan pa rin ni Mateo ang kanilang kakulangan. Dahil dito, bukod kay Exalt Blazing Fire, Exalt Heavenly Hedonist, at Exalt Cold Blood, ang iba pang mga Exalt ay nakakuha ng mga kwalifikasyon upang makapasok sa Dragon Sovereign Territory. Hindi maganda ang itsura ng tatlong Exalt na ito. Pakiramdam nila ay nasa bingit sila ng isang dilema ngayon. Nagmamakaawa kay Mateo, hindi nila maaaring ibaba ang kanilang mga sarili. Hindi sila nagmamakaawa, kundi kailangan na nilang magpaalam sa Dragon Sovereign Territory. Pumasok ng buong lakas ang iba pang mga Exalt, samantalang kakaunti lang ang mga tao. Hindi ba't ang pagpasok ay para pa rin maghanda ng damit pangkasal para sa ibang tao? Sa wakas, hindi napigilan ni Exalt Coldblood na magsalita. Hoy, Mateo, sa totoo lang. Hindi naman kayo ng nakababatang kapatid na sisihin ang tina-target ng Exalt na ito dati. Alam mo rin naman na ang Exalt na ito ay nangangailangan ng mga talento noong panahong iyon at gusto kanyang hikayatin na sumali sa ilalim ng aking pamumuno, di ba? Ngumiti si Coldblood at sinabing. Kahit may ngiti sa kanyang mukha, halos berde na ang mga bituka ni Coldblood dahil sa panghihinayang. Kung matagal na niyang alam na ganito ang mangyayari, bakit pa niya kailangang sayangin ang hininga niya sa pag-target kina Cin at Mateo? Si Coldblood ang dating pinakamapanlinlang na nilalang sa mga Exalt. Ang ganitong uri ng murang panlilinlang na nagpapalit ng mukha ay masasabing mahusay na nagawa para sa kanya. Nakangiting sabi ni Mateo, hindi naman. Dahil si Exalt Coldblood ang nakatatandang kapatid sa mga Exalt, may mga salitang dapat sabihin pa rin. Nang makita ni Coldblood na sumasabay si Mateo, hindi niya maiwasang matuwa nang sabihin niya, kung gayon. Itong mga bula ng hangin, maaari mo bang ibahagi sa amin ang ilan? Siyempre, hindi kita hahayaang gawin ito ng libre. Madaling ayusin. Hindi naman ito malaking bagay. Pero, ayaw ko rin ng mga kayamanan pagkatapos kong pumasok. Ngayon lang. May takdang presyo, 100 Heaven Essence Crystals kada tao. Sa tingin ko hindi naman ito maituturing na mahal, di ba? Sabi ni Mateo. Ang mga kristal ng asensya ng langit, kahit sa Divine Realm, ay napakabihirang din. Ang kadalisayan ng enerhiya ng asensya na nakapaloob sa mga kristal ng asensya ng langit ay napakataas. Sa madaling salita, tanging ang mga powerhouse ng Dao Profound Realm lamang ang gagamit ng mga ito para magsagawa ng cultivation o mga transaksyon. At ang isang kristal ng Heaven Essence ay sapat na para ipalit sa 100 milyong kristal ng Earth Essence. Ang 100 kristal ng Heaven Essence ay katumbas ng 10 bilyong kristal ng Earth Essence. Siyempre, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang sino man ang magiging sapat na hanggal na gagamit ng mga kristal ng Heaven Essence para ipagpalit sa mga kristal ng Earth Essence. Maging ang mga sulok ng bibig ni Exalt Coldblood ay hindi sinasadyang kumaibot ng marinig ang presyong ito. Siya, bilang isang veterano ng Exalt, ang mga general na pumaslang sa ilalim niya ay umabot sa mahigit 50 katao. Bawat isa sa kanilang lakas ay kakilakilabot. Kung ipapadala niya silang lahat, malamang na malugi siya. Nagngingit-ngit si Coldblood at sinabing, sige, magpapadala ako ng 10 tao. Hindi rin inisip ni Mateo na pumayag pala si Exalt Coldblood nang hindi man lang napag-uusapan ang presyo. Siyempre, alam din niya na malamang ay galit na sa kanya si Exalt Coldblood sa puso niya. 10 tao ang katumbas ng 1,000 Heaven Essence Crystals. Kahit para sa mga powerhouse ng Dao Profound Realm, malaking halaga rin ito. Siyempre, kung suswertehin siya, tiyak na makukuha ni Coldblood ang 1,000 Heaven Essence Crystals sa biyaheng ito. Pagkatapos ng transaksyon, naglagay si Mateo ng mga bula ng hangin para sa 10 general na napili ni Exalt Coldblood. Dagdag pa sa isang pananggalang na nakuha mula sa mga kamay ni Yakov dati, ang Exalt Coldblood ay may kabuuang 11 katao na pumasok sa Dragon Sovereign Territory sa pagkakataong ito. Mukhang wala ng ibang mga ngailangan ng mga bula ng hangin, di ba? Ibabalik ko sila sa dati nilang pwesto ngayon din. Pagtatapos ni Mateo at akmang kikilos na. Natarante si Blazing Fire, at dali-dali niyang sinabi, teka lang.
Tumingin si Mateo kay Exalt Blazing Fire ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, at may hindi maipaliwanag na pagkaaliw. Bakit? May something pa ba ang Exalt Blazing Fire? Nakasimangot na sabi ni Blazing Fire, 100 Heaven Essence Crystals kada tao, bibili rin ako ng 10 pwesto. Gusto ko ng 6. Hindi rin napigilan ng Exalt Heavenly Hiddeness na magsalita. Ngumisi si Mateo nang malapad at sinabing, 100 Heaven Essence Crystals. Kailan ko sinabing 100 Heaven Essence Crystals iyon? Gusto niyong dalawa na bumili? Oo. Pero, 500 Heaven Essence Crystals kada tao. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sa presyong ito lang, desisyon mo kung bibili ka o hindi. 903. Hihip, hihip, hihip. Casual na ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay. Ang mga bula ng hangin na iyon ay naglabas ng mahinang tunog ng pagputok at naglaho kasabay ng hangin. Nang makita ng dalawang Exalt na sina Heavenly Hiddeness at Blazing Fire, na talagang sisirain ni Mateo ang mga bula ng hangin na ito, hindi mapigil ang magbago ang kanilang mga mukha. Mateo, sigurado ka bang gusto mong mawala ang lahat ng kagandahang asal sa ating dalawa? Tanong ni Blazing Fire nang may mapanglo na mukha. Aba, pinagbabantaan mo ako. Kumaway muli si Mateo. Mas bumilis pa ang pagputok ng mga bula ng hangin. Nagmamadaling sinabi ng Heavenly Hiddeness, tigilan mo ang mga kabayo mo. 500 kung ganoon. Bibili ako ng 6. Ngumiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hey, ang Exalt Heavenly Hiddeness pa rin ang matalino. Ang pera ay nasa isang kamay, ang mga gamit ay nasa kabila. Humugat si Heavenly Hiddeness ng 3,000 Heaven Essence Crystals nang may sakit na tingin at sa wakas ay nakakuha ng 6 na bula ng hangin. Ang ekspresyon ng Blazing Fire ay pangit hanggang sa sukdulan. Ngunit sa harap ni Mateo, wala siyang magawa. Ang lakas ng gana mo kumain, mag-ingat ka, baka mabusog ka ng husto hanggang sa pumutok ka. Sa wakas, ang Blazing Fire ay nakapaglabas pa rin ng 5,000 Heaven Essence Crystals ng labis na ayaw. Ang gana ng aking munting Panginoon ay palaging napakahusay. Kaya ko itong tunawin, tinanggap ni Mateo ang mga kristal ng asensya ng langit ng may malawak na ngiti at mayabang na sinabi. Nang makita ng Exalt Coldblood sa tabi ang eksenang ito, palihim siyang natawa sa sarili. Sa kabaligtaran, ang kanyang 10 puntos ay sulit na sulit. Pero alam din niya na hindi papayagan ng Exalt Blazing Fire si Mateo. Tiyak na uutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na alisin si Mateo sa loob ng Dragon Sovereign Territory. Kung ano ang nilamon ni Mateo, kailangan pa rin niyang isuka pabalik sa huli. Hindi isang santo si Exalt Coldblood. Tungkol sa ganitong sitwasyon, wala siyang pakialam kung magpahulog siya ng bato sa balon. Matapos ang lahat ng paghahanda, ang grupo ng mga general na mamamatay tao ay sa wakas ay papasok na sa Dragon Sovereign Territory. Nagpakawala si Exalt Netherkill ng isang pagsabog ng enerhiya ng asensya sa tarangkahang bato. Ang napakalaking dragon sa tarangkahang bato ay nagliwanag. Langit-ngit. Dahan daw ang bumukas ang tarangkahang bato. Isang madilim na pasilyo ang lumitaw sa harap ng mga tao. Sige. Pumila ang grupo ng mga general na mamamatay tao sa isang hanay at pumasok sa pasilyo. Mateo, maya-maya, mag-ingat ka. Emerson, malamang hindi ka nila papayagang umalis. Kahit kakaunti lang ang mga taong pumasok, lahat sila ay mga piling tao. Malayo pa tayo sa pagiging kapantay, paalala ni Xiao Kai sa kanya. Bahagyang napangiti si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kung hindi siya sasama sa akin para maghanap ng gulo, mabubuhay pa siya ng mas matagal. Kung siya mismo ang naghahanap ng kamatayan, walang makakapigil dito. Natigilan si Xiao Kai. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo. Kakapasok lang ni Mateo sa Heaven Carnage Proclamation at napakalayo na niya sa lakas ng mga general na ito. Mas mabuting maging mas maingat. Pagkatapos ng pasilyong ito, magiging lubhang mapanganib ang loob. Napakahirap makipagbuno sa mga bantay ng bangkay. Kung gusto mong makuha ang mga kayamanan sa loob, kailangan mo munang harapin ang mga bantay ng bangkay na iyon, sabi ni Xiao Kai. Tumanggaw si Mateo, pahiwatig na naiintindihan niya. Narinig din niya dati na sa loob ng Dragon Sovereign Territory na ito ay maraming bantay ng bangkay.
Ang mga bantay ng bangkay na ito ay walang kamatayan at hindi masisira. Ang kanilang mga katawang laman ay walang kapantay na makapangyarihan, lubhang nakakagambala. Di nagtagal, naglakad ang lahat papunta sa dulo ng pasilyo. Isang malaking bulwagan ang lumitaw sa harap ng lahat. Mag-ingat kayong lahat. Kapag naamoy ng mga bantay na bangkay ang amoy ng mga buhay na tao, malapit na silang atakihin. Bumunot ang bawat isa ng kani-kanilang mga sandata at maingat na sumulong. Swoosh! 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 Sunod-sunod na itim na anino ang mabilis na lumabas at pinalibutan ang lahat. Napakarami ng mga bantay ng bangkay. Agad silang nakipagsagupaan sa lahat ng mga heneral ng pagpatay. Ang mga heneral na ito na mamamatay tao, marami sa kanila ay mga eksperto na nasa unahan ng Heaven Carnage Proclamation. Bawat isa sa kanilang lakas ay napakalakas. Lalo na yung iilang sumusugod sa unahan, napatay nila ang ilang corpse guard sa sandaling gumawa sila ng hakbang. Bagamat malalakas ang mga corpse guard na ito, hindi rin nila naabot ang antas ng Tier Sham. Ang mga powerhouse ng Heaven Carnage Proclamation na nasa unahan ay halos lahat ay may pinakamataas na Faceless Realm Strength. Natural lang na hindi mahirap harapin ang mga corpse guard na ito. Gayunpaman, agad ding lumitaw ang mga nasawi. Mateo, sumunod ka sa akin. Mag-ingat ka. Sabi ni Shao Kai. Ang misyong ibinigay sa kanya ni Siin ay protektahan si Mateo. Dahil masyadong mahalaga sa kanya si Mateo. Akmang susugod na si Shao Kai para makipaglaban ng malapitan sa mga gwardya ng bangkay nang tapikin ni Mateo ang balikat niya mula sa likuran. Mga bantay na bangkay na ito, hayaan ninyo silang asikasuhin ito. Pumasok muna tayo at maghanap ng mga kayamanan, sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Sabi ni Shao Kai, nagbibiro ka ba? May mga bantay ng bangkay kahit saan, paano tayo makakapasok? Kumuha si Mateo ng isang supot ng puting pulbos at ibinigay ito kay Shao Kai, sabay sabi, ibudbad mo ito sa ating mga kasama. Gamit ito, hindi tayo aatakihin ng mga gwardya ng bangkay. Gaya ng sinabi niya, kumuha si Mateo ng isang dakot at iwinasiwas ito sa sarili niyang katawan. Pagkatapos noon, buong pagmamalaki siyang naglakad papasok sa grupo ng mga bantay ng bangkay. Nanlaki ang mga mata ni Shao Kai, hindi makapaniwalang tiningnan ang eksenang ito. Parang hindi nakikita ng mga bantay na bangkay si Mateo, at pawang nag-iiwasan lang sa kanya. Mabilis na tumugon si Shao Kai at ikinalat ang pulbos sa kanyang katawan. Pagkatapos ay ikinalat niya ito sa bawat taong nasa kanilang tabi. Mateo, ito. Anong klaseng pulbos ito? Bakit parang napakamahiwaga? Tanong ni Shao Kai na hindi makapaniwala. Ang mga titig na tinitignan ng ibang mga heneral ng pagpatay kay Mateo ay puno ng pagsamba. Ang ibang mga tao ay naglalaban-laban doon, ngunit ang kanilang 10 pataas na mga tao ay talagang humahakbang ng malalaki sa gitna ng mga bantay ng bangkay. Masyado itong mahiwaga. Nakangiting sabi ni Mateo, ito ay tinatawag na corpse powder. Pagkatapos itong iwisek, ang ating mga katawan ay maglalabas ng amoy na katulad ng sa mga bangkay. Ang mga bangkay na iyon ay naghahanap ng mga target sa pamamagitan ng amoy ng mga buhay na tao. Nagwisik tayo ng corpse powder sa ating mga katawan, iisipin nilang pareho tayo ng uri at natural na hindi tayo aatakihin. Natigilan si Shao Kai nang marinig niya ito. Itinaas niya ang isang hinlalaki at pinuri ang mga ito ng may paghanga, napakagulo ng mga bantay-bangkay na ito. Nabalitaan ko na ang mga taong pumasok dito noong nakaraan, kalahati sa kanila ang namatay dito. Hindi ko inaasahan na hindi na natin kailangang lumaban. Nakangiting sabi ni Mateo, kung lalaban at papatayin mo ang ganitong bagay, mas mabuting hayaan mo na lang ang ibang tao na gawin ito. Dahil gustong pumasok ni Mateo sa Dragon Sovereign Territory na ito, natural lang na ilangan niyang magtanong ng malinaw tungkol sa sitwasyon dito sa loob. Kaya naman, bago pa man ito, marami na siyang ginawang paghahanda ng maaga. Mateo, kayo ba ang unang pumasok? Papatayin kita. Natuklasan ni Emerson ang abnormal na sitwasyon ng kanilang grupo at hindi niya napigil ang mapaungol. Gayunpaman, tanging sigaw lang ang nagawa niya. Napapaligiran siya ng 3 hanggang 4 na bantay ng bangkay at hindi niya lubos na magawang makawala.
Nang makita niyang hindi man lang inatake ng mga bantay na bangkay si Mateo, medyo nalungkot siya sa kanyang puso. Pero dahil sa pagsigaw ni Emerson ng ganito, nagulat ang lahat at tumingin sa grupo ni Mateo nang may pagtataka. Xiao Kai? Kung maglalakas loob kayong pumasok muna, kayo ang magiging kalaban ng lahat. Mateo, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, nainggit sila at natakot din na baka agawin ni Mateo ang mga magagandang bagay kapag sila ang unang pumasok, at magamit lamang ang ganitong uri ng paraan para magbanta. Wala lang pakialam si Mateo sa mga banta nila. Lumingon si Mateo at nakangiting sinabi, lahat kayo, painitin muna ang inyong mga katawan. Papasok kami at magiging tagapagbantay ninyo. Haha, sa pakikipaglaban sa ganitong bagay, hindi kayo masasamahan nitong si Croswell. Pagkatapos magsalita, dahan-dahang naglakad papasok si Mateo. Mateo, ipagdasal mo na sana na hindi ka mapunta sa mga kamay ko. Kung hindi, mamamatay ka ng napakasama. Sigaw ni Emerson. Maliban na lang, malayo na ang nalakad ni Mateo sa oras na ito at ayaw na ayaw niya itong pakialaman. Niyanig ng mga sigaw ng digmaan ang kalangitan sa loob ng malaking bulwagan. Bagamat napakalakas ng lakas ng mga heneral na iyon, ang pagnanais na makatakas sa pagkubkob sa maikling panahon ay hindi kayang gawin. Nakatingin lamang sila kina Mateo at sa iba pa na pumasok sa loob ng walang magawa. 904. Pagdaan sa malaking bulwagan, wala nang muling lumitaw na mga bantay ng bangkay. Sa likod ng malaking bulwagan ay may isang bulwagan sa gilid. Dinala ni Mateo ang lahat sa bulwagan. Gayunpaman, walang tao sa loob ng pasilyo. Wala talagang magandang gamit. Noong huling beses, siguradong may pumunta rito. Anumang mga bagay na naroon, kinuha rin nila. Walang magandang tingnan dito. Mas mabuting magmadali tayo sa ibang lugar. Kung hindi, kapag sumugod sila, wala na tayong pakialam doon. Habang nag-uusap, halos mag-alisa na ang lahat. Aalis na sana si Xiao Kai pero natuklasan niyang nakatingin lang si Mateo kahit saan at wala siyang balak umalis. Mateo, teka, dapat matagal na nilang nilinis ang lugar na ito. Wala namang magandang tingnan, sabi ni Xiao Kai. Nakangiting sabi ni Mateo, maaaring hindi ganoon. Maaari kayang. May natuklasan ka. Hindi napigilan ni Xiao Kai na muling suriin ang pasilyong ito. Pero wala pa rin siyang natuklasang mahalaga. Hindi kalakihan ang pasilyo sa gilid at madaling matano sa isang sulyap lang. Wala talagang dapat makaligtaan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa mesa ng insensaryo sa sulok ng pasilyo at kinuha ang insensaryo na nakapatong doon. Sira at luma na ang insensaryong ito, mukhang hindi naman kapansin-pansin. Kahit sino pa ang tumingin, hindi rin nila iisiping isa itong kayamanan. Walang kahit kaunting bahid ng pag-alon ang insensong ito. Imposibleng maging kayamanan ito, sabi ni Xiao Kai. Ganoon ba? Ngumiti si Mateo. Kumuha ng isang dakot ng abo ng insenso mula sa loob ng sunugan ng insenso, iniabot niya ito kay Xiao Kai at sinabing, kainin mo. Pangit ang ekspresyon ni Xiao Kai habang sinasabi niya, paano kainin ito? Mateo, hindi ka nagbibiro, di ba? Sabi ni Mateo, ito ang abo ng insenso ng Heavenly Longevity Incense. Ang pagkain ng dakot na ito ng abo ng insenso ay maaaring magpahaba ng iyong mahabang buhay ng 500 taon. Kung hindi ka kakain, itatago ko ito para sa aking sarili. 5 hanggang 500 taon. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Kai, puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Kailangang malaman ng isa, ang 9 Spring Restoring Pill na ipinagawa ni Mateo sa Soul Marshal Divine King para pinuhin ay nagpahaba lamang ng mahabang buhay ng 300 taon. Ang dakot na ito ng abo ng insenso ay maaaring magpahaba ng mahabang buhay ng 500 taon. Gaano ba ito kahirap paniwalaan? Kung may ibang taong nagsabi ng ganito, tiyak na hindi maniniwala si Xiao Kai. Pero iba si Mateo. Marami nang nakitang himala si Xiao Kai sa kanya noon. Napakataas ng kredibilidad ng mga sinabi ni Mateo. Ang Heavenly Longevity Incense ay isang sinaunang formula. Nawala na ito ngayon. Ang hernong ito ng abo ng insenso ay katumbas ng ilang lungsod. Hindi mo ba talaga ito kakainin?
Nakangiting sabi ni Mateo. Kakain ako. Kakain ako. Maingat na tinanggap ni Xiao Kai ang abo ng insenso sa kamay ni Mateo at nilunok ito ng isang subo. Ang ikinagulat niya ay ang abo ng insenso na ito ay natunaw sa kanyang bibig. Bukod pa rito, mayroon pa itong kaunting tamis. Hindi naman ito nakakadiri. Di nagtagal, isang kasiya siyang sensasyon ang dumaloy mula sa ilalim ng kanyang talampakan patungo sa tuktok ng kanyang ulo, na nagparamdam sa kanya na gusto niyang baguhin ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay biglang bumata ng maraming taon. Ito. Napakamahiwaga talaga nito. Ang abo ng insenso na ito ay talagang may kakayahang pahabain ang buhay. Nang maramdaman ang kanyang masiglang puwersa ng buhay, labis na nabalisa si Xiao Kai. Kuya Xiao, ang galing ba talaga? Hindi na makaupo pa ang isa pang general ng mga mamamatay tao nang makita ang kamangha-manghang pagbabago ni Xiao Kai. Nahihiya siyang magtanong kay Mateo at tanging ganitong klaseng salita lang ang kaya niyang gamitin para lapitan ang paksa sa paraang pabigla-bigla. Tutal, natagpuan naman ni Mateo ang kayamanan. Nasa kay Mateo ang desisyon kung paano ipamamahagi ang mga ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo kailangang mag-alala. Lahat ay may bahagi. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila maiwasang mamangha ng husto. Bagamat may ilan sa kanila na hindi matanda, wala ring magrereklamo tungkol sa mas mahabang buhay. Ang mapahaba ang buhay ng 500 taon, isa itong napakalaking swerte. Kailangang malaman ng isa na sapat na ang 500 taon para magawa nila ang kahit ano. Bukod pa rito, habang bumabata ang kanilang katawan, mas malaki rin ang kanilang tsansa na makabawi. Hindi man lang kuripot si Mateo, ipinamahagi niya sa bawat tao ang isang bahagi ng abo ng insenso ng Heavenly Longevity Incense. Alinman sa dalawa, mayroong isang hurno na puno ng abo ng insenso. Wala siyang pakialam. Natural lang na hindi sasabihin sa kanila ni Mateo na ang insensong ito ang pinakamahalagang kayamanan. Hindi makilala ng ibang tao, pero alam ni Mateo ang pinagmula ng insensaryong ito. Bilang pinakamataas na alchemist ng Divine Realm, si Mateo ay may napakalalim na pananaliksik sa mga kalderong panggamot. Noong sinaunang panahon, ang angkan ng mga dragon ay nakalikha na ng isang napakatalinong alchemist noon. Kalaunan ay kinumpirma ng alchemist na iyon ang lahing dragon ang kanyang daw upang maging isang Diyos ng alchemy. At ang koaling panggamot na ginamit niya bago naging isang Diyos ng alchemy ay tinatawag na Dragon Sovereign Cauldron. Ang Dragon Sovereign Cauldron ay mayroong natatanging katangian, iyon ay ang bawat pagpipino ay mangangailangan ng isang patak ng dugo ng dragon bago nito ma-activate ang kapangyarihan ng medicinal cauldron. At pagkatapos ng pagpino, ang Dragon Sovereign Cauldron ay magiging isang maliit na sunugan ng insenso. Ang maliit na sunugan ng insenso na ito sa kamay ni Mateo ay ang Dragon Sovereign Cauldron mismo. Ayon sa mga alamat, ang Dragon Sovereign Cauldron na ito ay patuloy na pinabanal ng alchemist na iyon, na umaabot sa antas ng pinakamataas na antas ng banal na artifact. Ngunit dahil sa mga isyu sa kalidad ng material, sa huli ay hindi pa rin ito pinabanal ng alchemist na iyon upang maging isang banal na artifact. Gayunpaman, ang Dragon Sovereign Cauldron ay isa ring primera klaseng medicinal cauldron. Hindi kailanman inakala ni Mateo na makukuha niya ang Dragon Sovereign Cauldron sa lugar na ito. Sinamsam ng mga taong dumating noon ang lahat ng dako sa lugar na ito, ngunit naiwan nila ang pinakamahalagang bagay. Pero bukod kay Mateo, wala nang ibang taong makakakilala sa Dragon Sovereign Cauldron at Heavenly Longevity Incense sa Divine Realm. Itinago ni Mateo ang Dragon Sovereign Cauldron ng walang pag-aalinlangan, at ang iba ay nananatiling nakalubog sa kagalakan ng pagpapahaba ng kanilang buhay. Tungkol naman sa abo ng insenso ng Heavenly Longevity Incense, plano ni Mateo na saliksikin ito ng maayos mamaya, para malaman kung maibabalik niya ang formula o hindi. Ang formulang ito ay lubhang mahalaga. Paglabas mula sa pasilyo, isa itong malawak na bahagi. Hindi pa nakakalayo, isang kalsada ang lumitaw sa harap ng lahat. Isang tapyas na bato ang itinayo sa tabi ng kalsada. Sa tapyas na bato, may tatlong salita, Yellow Springs Road 1. Mateo, ito. Seryoso ang ekspresyon ni Xiao Kai habang sinasabi niya ito. Marinig ko pa lang ang pangalang ito, hindi ganoon kadaling tahakin ang daang ito. Tumango si Mateo at sinabing, maraming sinaunang hanay ng mga grupo sa kalsadang ito. Malamang na hindi ganoon kadaling tawirin.
Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang biglang sumulpot mula sa likuran. Ang mga taong iyon mismo ang nakulong ng mga gwardya ng bangkay. Naantala ng ilang sandali ang grupo ni Mateo sa bulwagan. Ito mismo ang panahong nagbigay daan sa mga taong iyon na makalusot sa harang ng mga gwardya ng bangkay. Hahaha. Mateo, sa pagkakataong ito, nakikita ko na kung saan ka pa makakatakbo. Sa pagkakataong ito, ayusin natin ang mga luma at bago. Biglang lumabas ang walang pakundangang boses ni Emerson at nakarating siya sa harap ni Mateo sa isang kisap mata. Tiningnan din ng iba pang mga tao si Mateo nang may hindi magandang ekspresyon. Malinaw na ang pag-alis nila ng mag-isa ay labis na ikinadismaya ng lahat ng tao sa kanila. Sumulyap si Mateo at natuklasan na malamang maraming tao ang namatay sa loob ng malaking bulwagan. Mateo, sumusobra ka na. Sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa iyo. Maging si Xiang Mo ay nagsalita rin. Ang mga ginawa ni Mateo bago ito ay talagang ikinagalit ng lahat. Sabay-sabay na pinalibutan ng lahat ang grupo ni Mateo na nasa gitna. Plano talaga nilang hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito, biglang napansin ni Emerson ang pagbabago ni Xiao Kai at nagtanong, Xiao Kai, anong magagandang bagay ang nakuha ninyo? Bakit parang mas bata ka bigla? Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Emerson. Tumingin sila sa kinaroroonan ni Siin at natuklasan na bawat isa sa kanila ay mas bata pa, at hindi nila maiwasang mamangha ng husto. Walang duda, sa panahong ito na naghiwalay ang magkabilang panig, nakakuha ang grupo ni Mateo ng isang hindi kapani-paniwalang bagay. Nakangiting sabi ni Mateo, wala rin naman yan. Kumuha lang ako ng abo ng Heavenly Longevity Incense at hinayaan ko si Xiao Kai na pahabain ang kanilang mahabang buhay ng 500 taon, yun lang. 905. Pahabay ng mahabang buhay ng 500 taon. Pagkasabi ni Mateo ng mga salitang ito, lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng isang walang kapantay na nagbabagang tingin. Mateo, kung matino ka, isuko mo ang kayamanan. Kung hindi, ipapapatay kita ng kakilakilabot. Matigas na sabi ni Emerson. Sabi ng isa pang tao, Mateo, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta't isuko mo sa akin ang kayamanan, masisiguro ko ang iyong kaligtasan. Kapag nasa tabi kita, walang maglalakas loob na hawakan ka. Ang pangalan ng taong ito ay Wu Benzong, ang nangungunang general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill. Hindi maarok ang kanyang lakas. Nang marinig iyon ni Emerson, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit hindi siya gumawa ng kahit anong boses ng mataktika. Sa harap ni Wu Ben, wala pa rin siyang sapat na puhunan para makipagtalo. Biglang humagalpak ng tawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, kung titingnan ang inyong mga anyo, sigurado kayong lahat na nakulong ninyo ang Little Lord na ito, tama ba? Sinabi ni Wu Ben nang may tuwa o lungkot, maaari kayang hanggang ngayon, umaasa ka pa ring swertehin. Hanapin ninyo ang inyong mga kayamanan at huwag kayong pumunta rito para pukawin ang munting Panginoong ito, at maaari pa rin kayong mabuhay ng kaunti pang panahon. Ngunit, hindi ninyo idinilat ang inyong mga mata at hinahangad ang kamatayan. Wala rin akong magagawa tungkol dito, sabi ni Mateo nang may kawalan ng magawa. Nagpalitan ng tingin ang lahat, hindi alam kung saan nanggagaling ang pagiging superior ni Mateo. Ang lugar na ito ay may mga eksperto na kasing dami ng mga ulap. Ang isang taong tulad ni Wu Ben ay nangunguna pa nga sa listahan sa Heaven Carnage Proclamation. Anong karapatan ni Mateo na magbanggit ng anumang bagay dito? Baka naman nawalan na ng malay ang batang ito. Mayabang at arrogant. Emerson, ang usapan ninyo, hindi ako makikialam. Tungkol naman sa kayamanan, alam mo yan, malamig na sabi ni Wu Ben. Lihim na natuwa si Emerson. Ang ibig sabihin ni Wu Ben ay hatiin ng pantay ang kayamanan. Pero alam din niya na ang epekto ng Heavenly Longevity Incense ay minsanan lamang. Ang pagkonsumo muli ay tiyak na wala ng epekto. Hey, makakaasa ka, Boss Zong, natural lang na naiintindihan ito ni Wu. Mukhang na-corner ni Emerson si Mateo. Mayabang niyang sinabi, Brat, matagal ko nang sinabi sa'yo, huwag kang mapunta sa mga kamay ko. Pero ayaw mong makinig. Ngayon, ipapatikim ko sa'yo mga pamamaraan nitong si Wu. Sumimangot si Xiao Kai,
pero hamarang siya sa harap ni Mateo at sinabing, Emerson, gusto mong hawakan si Mateo, dumaan ka muna sa akin. Hey, Xiao Kai, hindi mo pa rin ba naiintindihan hanggang ngayon? Pati ba naman ang mga katulad mo ay gusto akong pigilan? Sabi ni Emerson sabay tawa ng malamig. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Xiao Kai at mahinahong sinabi, parang basura yan, ako na ang bahala dyan. Hindi talaga makapagsalita si Xiao Kai. Masyadong makasarili si Mateo. Ganitong klaseng maangas na pananalita, hindi takot mapunit ang dila kapag sinasabi ito ng malakas. Si Emerson ay isang makapangyarihang nilalang na nasa top 100 ng Heaven Enlightenment Realm. Wala talagang gaanong faceless realm martial artists na makakatapat niya. Si Mateo ay Heaven Enlightenment Realm lamang, kahit na mas malakas pa siya, imposibleng maging katapat din siya ni Emerson. Tanga! Hahayaan kitang tingnan ang tinatawag na ganap na lakas. Malamig na sumanghal si Emerson. Agad na sumabog ang presyon ng isang 9th level faceless realm. Ang buong proseso mula simula hanggang katapusan ay walang kapantay na kamangha-mangha. Sa bagong labas na Heaven Carnage Proclamation ngayon, si Emerson ay umangat ng 30 pwesto ng sabay-sabay. Ang bilis ng kanyang pag-angat ay kahanga-hanga. Oo nga. Kamangha-mangha ang bilis ng pag-unlad ng mga nasa ilalim ng pamumuno ng Exalt Blazing Fire. Sa paglipas ng panahon, malamang na maging isang nilalang siya na kapantay ni Exalt Cold Blood. Masyado ring mataas ang tingin ni Mateo sa sarili niya. Kahit na makapasok siya sa Heaven Carnage Proclamation, ang mga powerhouse na nasa top 100 ay hindi rin kayang hamanin ng kanyang cultivation. May balak din sanang magpasikat si Emerson, sabay-sabay na sumabog gamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Maraming tao ang palihim na nabahala nang makita ang eksenang ito. Nang makita ang lahat na nagpapakita ng pagkamangha, palihim na natuwa rin si Emerson sa kanyang sarili. Mateo, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba sa pagitan natin. Isang maliit na Heaven Enlightenment Realm ang talagang nangahas na maging arrogant sa harap ko. Mapunta ka sa impyerno. Isang nakakagulat na suntok ang ibinato ng diretso kay Mateo. Sa pagkakataong ito, biglang nagmulat si Mateo ng kanyang mga mata. Pagkatapos, isang palad ang lumabas. Na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Sa pagkakataong ito, walang asul na dragon na tumatakbo pasulong. Kundi isang kakaibang alon ng enerhiya ang lumabas. Putok. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, direktang pinasabog si Emerson hanggang sa mabilis na bumulwak ang sariwang dugo, at tuluyang bumagsak sa lupa na parang hinimatay. Nang makita ang eksenang ito, nanikip ang mga mata ni Wuban, ang kanyang mga titig habang nakatingin kay Mateo ay walang kapantay ang talas. Gustong-gusto niyang makita kung anong klaseng paraan ang ginamit ni Mateo para talunin si Emerson. Gayunpaman, hindi niya masabi. Inamin ni Wuban na ang kapangyarihan ng palad na ito ay lubhang kakilakilabot. Ngunit ang sabihin kaya nitong harapin si Emerson, iyon ay isang bagay na imposible. Pero ano ang naging mali sa pagitan nito? Hindi maintindihan ni Wuban matapos niyang mag-isip ng malalim. Dahan daw ang lumihis si Mateo sa paningin ng lahat at dahan daw ang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ngayon, sino pa ang gustong lumapit at sumubok? Sa mga lugar na nadaanan ni Mateo, yumuko ang mga tao, hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ni Mateo. Direktang pinigilan ng palad ni Mateo ang lahat ng tao. Sa wakas, tumigil ang tingin ni Mateo kay Wuban, at sinabi niya ng may bahagyang ngiti, Boss Zong, bakit hindi? Subukan mo mismo. Ang abo ng Heavenly Longevity Incense na ito ay kayang pahabain ang buhay ng 500 taon. Nagdilim ang ekspresyon ni Wuban, hindi na niya kayang panatilihin ang kanyang dignidad. Pero ang pagdating ni Mateo na walang dapat ikatakot, hindi niya talaga maintindihan. Masyadong abnormal ang batang ito. Malinaw na mayroon lamang siyang lakas ng Heaven Enlightenment Realm, ngunit kayang hampasin si Emerson ng matinding pinsala gamit ang isang palad. Kahit si Wuban mismo ay hindi kayang gawin ito ng ganoon kadali. Swoosh! Swoosh! Hindi maganda, nasira ang pananggalang na bahagi ni Emerson at na-trigger na nito ang Grand Array. Sigaw ng isang tao.
Sa oras na ito, isang kakaibang kulay puting apoy ang bumaba mula sa kalangitan, direktang bumabalot kay Emerson sa loob. Dalawang hininga lang ng oras ang ginamit nito, at ang buong pagkatao ni Emerson ay nasunog at naging tumpok ng itim na uling bago naglaho ang kumpol ng puting apoy. Ang mataas at makapangyarihang si Emerson ay nalipol ng napakalaking hanay ng ganito kabilis. Nang makita ang eksenang ito, mas lalong nagulat ang lahat sa loob-loob nila. Ang kapangyarihan ng puting apoy na ito ay lubhang nakapangangilabot. Kahit na dumating ang Exalt class, tiyak na kamatayan din iyon. Hindi nakakapagtaka na noong huling pagkakataon ay may dalawang Exalt class na namatay dito. Nang makita ang eksenang ito, nagbago rin ang ekspresyon ni Wuban. Agad na nawala ang ideya ng pagkilos ng walang bakas, at ibinuko niya ang kanyang bibig at sinabi kay Mateo, mukhang ako ang nagmaliit sa iyo. Simula ngayon, lahat ay maghahanap ng kayamanan sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili nilang kasanayan. Nang marinig ito, natigilan ang puso ng lahat. Anong klaseng tao ba si Boss Zong? Ang liit talaga ng ugali niya. Ang mga salita ni Wuban ay katumbas ng pagkilala sa katayuan ni Mateo na kapantay niya. Si Wuban ay palaging isang lalaking tumutupad sa kanyang mga pangako sa Azure Arena. Ngayon, sumuko na siya sa isang batang nasa ilalim ng Heaven Carnage Proclamation. Ngumiti si Mateo at sinabing, Kuho, hindi ba't maayos naman kung sinabi mo kanina? Kailangan mong maghanap ng taong lalabas at susubok ng kamatayan. Parang kayo ang may iisang galit sa iisang kalaban. Nakakatawa talaga. May paraan ako para maiwasan ang mga bantay na iyon, kaya bakit ko kayo sasamahan para maglaban ng matindi? Kung kayo yun, gagawin nyo ba? Walang kapantay ang kaiabangan ng mga salita ni Mateo, ngunit ang sinabi niya ay totoo. Kung may paraan lang ang ibang tao para maiwasan ang mga bantay na iyon, imposibleng maghintay pa sa iba. Ang dahilan kung bakit kumilos ang mga taong ito na parang nakatali sila sa iisang kaaway, hindi ba't dahil nakita nilang madaling apihin ang grupo ni Mateo? Pero hindi nila inakala na mangyayari pala iyon dahil sa ganoong resulta sa huli. 906. Hey, paano mo nagawa yan, Mateo? Nakakapagpalaya talaga. Karaniwan tayong binubuli ng asong yan ni Emerson. Ngayon, tinulungan mo kaming maghiganti. Ang nagsalita ay tinatawag na Renan, isang general ng pagpatay sa ilalim ng pamumuno ni Siin. Hindi siya bata, ngunit ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwan. Dahil lang sa lakas niya, karaniwan ay inaapi rin siya ni Emerson. Ngayon, ang pagpatay ni Mateo kay Emerson gamit ang isang palad ay nagpamangha sa lahat ng mga bayani, dahilan para tuluyang mailabas ang lungkot na kinukubli sa kanyang dibdib. Kasama niyan, sinamba rin niya ng husto si Mateo. Karaniwan ngang mahina ang kalagayan ni Siin. Kapag normal silang binyo-bully, nagagalit sila pero hindi rin sila nang ahas na magsalita. Hindi pa ganito ang naramdaman ni Renan. Ngayon, nagawa niyang ituwid ang kanyang likod at tumayo ng may pagmamalaki. Maging ang makapangyarihang si Wuban ay nagparaya rin sa harap ng pagiging dominante ni Mateo. Nakangiting sabi ni Mateo, kailangan mo lang malaman na sa loob ng Dragon Sovereign Territory na ito, ako ang pinakamalakas. Sa totoo lang, nang makita ni Mateo ang bula ng hangin sa labas ng pasukan, mayroon na siyang pinag-isipang mabuti na plano. Kung hindi, paano niya maibebenta ang mga bula ng hangin na ito sa mga matataas na tao? Ang prinsipyo kung paano nabuo ang mapusyaw na berdeng pananggalang na kabibe ay sa katunayan ay ang mga panginginig ng Dragon Wave. Lalo na pagkatapos makapasok sa Dragon Sovereign Territory, kinumpirma pa ni Mateo ang sarili niyang paghatol. Pinili ng Grand Array ang mga target na atake nito sa pamamagitan ng vibration frequency na inilalabas mula sa mga protective shell. Naramdaman ni Mateo na ang selection frequency ng Grand Array ay umabot na sa nakakatakot na spirit rank. Pero baliwala lang ito kay Mateo. Ibig sabihin din nito ay kahit hindi niya gamitin ang pananggalang na ito, maaari pa rin siyang maging ligtas at maayos sa loob ng malaking hanay. Samantalang para sa ibang mga tao, kahit na kayang siguruhin ng pananggalang na ito ang kanilang kaligtasan, katumbas ito ng pagdagdag ng posa sa kanila. Kayang lumipat ni Mateo sa kanilang mga pananggalang na kabibe sa pamamagitan ng mga panginginig ng alon ng dragon, at mula roon, mapapalakas ang kapangyarihan ng Coiling Dragon Heaven Devastating Palm ng ilang dosenang beses. Isang nakakatakot na pag-atake, paano ito makakayanan ni Emerson? Isang palad lang ang nakabasag sa kanyang pananggalang na balat.
Ang alon ng dragon ang hindi isiniwalat na sekreto ng angkan ng dragon. Imposibleng maunawaan din ng Long family ng Skylong Ridge ang pamamaraang ito ng paggamit ng kapangyarihan. Ang paggamit ng dugo ng dragon ng Long family ay nakatuon pa rin sa pagpapaunlad ng kanilang bloodline power para makatulong sa cultivation, iyon lang. Nagtaas ng thumbs up si Renan at sinabing, Kuya Crosswell, sa hinaharap, ako, si Renan, ang magiging nakababata mong kapatid. Kung may anumang tagubilin, huwag mag-atubiling ipadala si Kuya para gawin iyon. Nako, sino ang sumipa sa akin? Bigla siyang sinipa ni Xiao Kai sa puwitan, sinipa ito palabas ng malayo, at sinabing nakasimangot, tingnan mo ang kahihiyan mo. Noong kakapasok mo lang sa Heavenly Slaughter Pit, hindi ba't naghahasik ka pa rin ng kaguluhan sa harap ni Exalt Siin? Sa katunayan, noong panahong iyon, naramdaman ng mga taong iyon na sadyang pinapabagal ni Mateo ang oras. Kabilang sa mga taong pumupuna ay si Renan. Nagbago lang talaga ang mga pangyayari sa paglipas ng panahon. Ang pananaw ni Renan kay Mateo ay sumailalim na sa matinding pagbabago. Napakamot ng ulo si Renan at nahihiyang sinabi, noong mga panahong iyon, hindi ba't hindi ko kilala ang ating Kuya Crosswell? Haha. Ngumiti si Mateo at walang pakialam na sinabi, huwag kang mag-alala. Simula nang dumating tayo, hindi ko na kayo hahayaang bumalik ng walang dala. Nagliwanag ang mga mata ni Renan, at tuwang-tuwa niyang sinabi, maraming salamat, Kuya Crosswell. Pero hindi maganda ang ekspresyon ni Xiao Kai. Lumapit siya kay Mateo at sinabing, Mateo, nabalitaan ko na noong huling beses na pumasok sila sa Dragon Sovereign Territory, dumanas sila ng kapwa-pahamak na pagkalugi sa Yellow Springs Road na ito. Tayo. Nakangiting sabi ni Mateo, itong Yellow Springs Road, na sinasabing mahirap, mahirap din. Ang sabihing hindi mahirap, hindi rin mahirap. Maya-maya, magre-relax kayong lahat sa buong katawan ninyo. Walang sino man ang pinapayagang gumamit ng kahit kaunting enerhiya ng asensya. Magkunwari lang kayong mga puppet ko. Kung hindi, kung matrigger ninyo ang mga array formations, huwag ninyo akong sisihin dyan. Nanlamig ang lahat sa narinig nilang mga salita ni Mateo. Kung dati lang, natural lang na hindi nila pipiliing ibigay ang kanilang buhay sa ibang tao. Pero ngayon, nagtiwala na sila kay Mateo ng walang kondisyon. Kung wala si Mateo, hindi sana sila nakalakad papunta sa Yellow Springs Road. Sa oras na ito, ang grupo ng mga martial artist ay nag-alangan sa harap ng Yellow Springs Road. Walang sino man ang nangahas na mauna sakyan ito. Tingnan ninyo. Iyan ang Tigreal Hail sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill noong nakaraang panahon. Ang lakas niya ay hindi mas mababa kaysa kay Emerson. Namatay din siya sa daang ito. Tunay na karapat-dapat sa pangalan nito ang Yellow Springs Road na ito. Gamit ang ating lakas, ang pagtahak dito ay walang dad ang paghahangad ng kamatayan. Pero nakarating na tayo rito. Kung hindi tayo papasok, sino ang handang makipagkasundo rito? Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kayamanan sa loob, marahil ay makakarating ang isa sa langit ng sabay-sabay. Noong huling beses na nabuksan ang Dragon Sovereign Territory, ang pinakamalaking nakinabang ay ang Exalt Blazing Fire. Nakakuha siya ng kayamanang hindi kayang abutin ng langit dito. Kaya niya nagawang umakyat sa posisyon ng Exalt sa isang hakbang lang. Noong huling beses na nabuksan ang Dragon Sovereign Territory, ang Exalt Blazing Fire ay isa pa ring Slaughter General. Ngunit napakaganda ng kanyang swerte. Ganoon siya nakaakyat sa langit ng isang hakbang matapos matagpuan ang isang kayamanang hindi kayang abutin ng langit sa Yellow Springs Road. Bukod pa rito, hindi rin ang nagliliyab na apoy ang pinakamalakas sa mga taong pumasok sa panahong iyon, ngunit siya ang may huling tawa. Paanong hindi maiinggit ang mga taong ito sa ganitong halimbawa? Maliban na lang, tungkol sa panganib ng Yellow Springs Road, napakalinaw nila. Kahit hindi sila malinaw tungkol dito, ang mga labi ng kalansay sa unahan ay makikita pa rin sa kanilang harapan. Kahit ang isang taong kasing lakas ni Wuban ay hindi rin umalis sa oras na ito. Napakalinaw, sa Yellow Springs Road na ito, habang palayo ang nilalakad, mas malinaw na makikita ang eksaktong mga detalye ng Yellow Springs Road. Natural lang na ang katiyakan ng pagdadaan ay magiging pinakamaganda rin. Lumayo kayo, lumayo kayo. Aalis ba kayo? Kung hindi kayo aalis, aalis ako. Huwag ninyong harangan ang daanan ng iba.
Ang pabaya na boses ni Mateo ay narinig, dahilan para masulyapan sila. Hindi namamalayan, lahat ay nagbukas ng daan para kay Mateo. Isinama ni Mateo ang maraming tauhan ni Sean at nakarating sa harap ng Yellow Springs Road. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang nalungkot ang mukha ni Wuban. Malinaw na hindi rin niya inaasahan na si Mateo ang maglalakas loob na maging unang umalis. Gayunpaman, ang pagiging determinado ni Mateo nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan ay lumampas sa inaasahan ng lahat. Nang makita niya lang siyang humakbang palabas ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan, diretso na siyang nakarating sa Yellow Springs Road. Kasunod ng hakbang na ito, hindi sinasadyang kumabog ng malakas ang puso ng lahat, natatakot na may mangyayaring hindi matukoy. Gayunpaman, wala pa ring nangyari. Ang Yellow Springs Road ay kasing tahimik ng dati. Mapayapa hanggang sa medyo natakot ang mga tao. Mga hibla ng enerhiya ng asensya ang bumalot sa buong katawan ni Sean. Bawat isa sa kanila ay nag-relax, hindi nang ahas na gamitin ang kahit kaunting enerhiya ng asensya. Sa oras na ito, ang kanilang mga katawan ay nababalot ng mga sinulid sa lahat ng dako, sa wakas ay nagtatagpo bilang isang linya. At ang kabilang dulo ng linya ay mahigpit na nahawakan ni Mateo. Casual na pinangunahan ni Mateo ang kanilang grupo papunta sa Yellow Springs Road. Ligtas. Ligtas pa rin. Sa Yellow Springs Road, walang anumang nangyari. Bilis. Sabayan mo. Nag-react din ang lahat, gusto nilang sumama sa grupo ni Sean papunta sa Yellow Springs Road. Chii! Isang kumpol ng apoy ang biglang bumagsak, direktang sinunog ang ilang martial artist na sumunod at naging abo. Napakalalim ng mga yabag na sinundan ni Mateo. Kung hindi mo maiintindihan ang lalim ng mga pormasayo ng hanay, wala kang paraan para makasabay. Akala nila ay magiging maayos ang lahat kung susundin nila ang mga yapik ni Mateo. Ngunit ang kinalabasan ay isang trahedya. Nang makita ni Wuban ang eksenang ito sa harap niya, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay napakapangit din. Sa totoo lang, gusto niya ring sundan ang yabag ni Mateo papunta sa Yellow Springs Road ngayon din. Ngunit tiniis pa rin niya ito sa huling sandali. Kung hindi, paano naman magiging pagkakataon ng mga iyon na umakyat? Gaya ng inaasahan, kung ang Yellow Springs Road na ito ay maaaring tahakin sa pamamagitan ng bulag na panggagaya sa iba, hindi rin ito tatawaging Yellow Springs Road. 907. Paghakbang papunta sa Yellow Springs Road, hindi rin naglakas loob si Mateo na magpahinga kahit kaunti. Kung mag-isa lang siya, ayos lang. Pero may dala siyang mahigit 10 puppet na gawa sa kahoy. Kailangan niyang kontrolin ang galaw ng bawat isa. Hindi maaaring magkaroon ng kahit kaunting pagkakamali. Masasabing kasalukuyan siyang naghahalongkat ng mahigit 10 bagay ng sabay-sabay. Tanging ang puwersa ng kaluluwa ni Mateo na sumusuway sa langit ang makakapanatili sa kasalukuyan niyang uri ng manipulasyon. Ang Yellow Springs Road na ito ay talagang akma sa pangalan nito. Ito ay ibang-iba sa mga hanay ng hukbong nakasalamuhan ni Mateo noon. Sa kalsadang ito, mayroong mahigit 12 sinaunang hanay ng mga sundalo. Naghahabi sila sa isa't isa at umaasa sa isa't isa. Hindi lamang pambihira ang kanilang kapangyarihan, kundi masalimuot at masalimuot din sila, na sumasailalim sa napakaraming pagbabago sa isang kisap mata. Ang galaw ng paa na ginagamit ni Mateo sa pagmamanipula sa iba ay nagbabago sa bawat segundo, at hindi katulad ng sarili niyang galaw ng paa. Para sa ibang mga martial artist na gustong dumaan sa Yellow Springs Road dahil lang sa mga galaw ng paa ni Mateo ay isang kalokohan lamang. Sa harap ng mga sinaunang array formation na pawang mga bihirang makitang array formation, kung tama ang mga haka-haka ni Mateo, dapat lahat ng ito ay array formation ng Dragon Clan. Maaari lamang dumaan si Mateo at hindi niya kayang kontrolin ng malaya tulad ng dati. Pinagpapawisan ng husto sina Shao Kai, Renan, at ang iba pa habang kontrolado ni Mateo ang mga kamay nila. Pero wala silang lakas ng loob na magpakita ng kahit kaunting bahid ng sarili nilang mga kilos. Ang matinis na sigaw ng ilang taong iyon kanina ay umaalingaw-ngaw pa rin sa tabi ng kanilang mga tainga. Gamit ang kanilang lakas, kapag sila ay inatake ng mga hanay ng mga sundalo, ang tanging daan na lamang ay patungo sa kamatayan. Pero ang mas ikinagulat nila ay ang katotohanan, kaya palang gawin ni Mateo ang isang bagay na hindi ka panipaniwala.
Kailangang malaman ng isa, habang may dala-dalang mahigit 10 puppet habang dumadaan sa isang nakakatakot na hanay, kung gaano kalakas na lakas ng loob ang kailangan nito. Gaano katumpak at kasensimple ang puwersa ng kaluluwa at enerhiya ng asensya, pati na rin kung gaano kagulat-gulat ang mga nakamit na formations daw. Sa kanilang pananaw, isa lamang itong imposibleng gawain. Pero, unti-unti ngang nauunawaan ito ni Mateo. Siyang Mo, Terra na. Sa oras na ito, si Wubon na kanina patahimik ay sa wakas ay nagsalita. Hindi napigilan ni Siyang Mo na mawala ng malay at sinabing, ngayon na ba? Wala silang mga kakayahan ni Mateo na sumusuway sa langit sa formations daw. Sa pagsulong nila sa oras na ito, tiyak na mapapagana nila ang mga array formation. Kapag naihanda na ang mga hanay ng mga sundalo, tiyak na maaapektuhan din si Mateo. Biglang binanggit ni Wubon na sugurin ang Yellow Springs Road sa oras na ito, ang kanyang layunin ay naunawaan na ng walang karagdagang paliwanag. Tama. Gusto kong tingnan kung hanggang saan kayang maging napakasutil ng batang ito. Malamig na sabi ni Wubon nang may malamig na ngisi. 8 tao lamang ang kasama sa grupo ni Exalt Netherkill. Ngunit ang lakas ng 8 taong ito ay walang kapantay. Bukod pa rito, tiyak na nakapaghanda na si Exalt Netherkill para sa maraming mga hindi inaasahang pangyayari para sa paglalakbay na ito. Malamang na pumunta sila para sa layuning mapilitang sumugod sa mga pormasayon. Medyo masyadong mabangis lang talaga ang tiyempo ng paglusot sa mga pormasayon. Pero para sa mga tao sa Ozure Arena, ang mga malulupit ngayong termino, ay tila masyadong pabaya. Tumalon si Wubon at direktang pumasok sa Yellow Springs Road. Swoosh! 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 Wala sa kanya ang mabilis at mabangis na galaw ng paa ni Mateo. Sa sandaling makaahon siya, agad niyang pinaandar ang malaking hanay. Ang 7 iba pang tao sa ilalim ng pamumuno ni Exalt Netherkill ay hindi nag-atubili, at direktang tumalon. Agad na nilamon ng mabangis na apoy ang 7 sa kanila. Ngunit alam ng iba na walang paraan na si Wubon ay mamamatay sa dagat ng apoy ng ganoon lang. Si Exalt Netherkill ang may pinakamalalim na pundasyon sa lahat ng mga Exalt. Dahil alam na niya na mayroong Yellow Springs Road dito, paano niya hindi maiiwan ang ilang mga baraha para kina Wubon at sa iba pa. Tunay nga, ang mga sinag ng malamig na liwanag na parang multo ay lumabas mula sa dagat ng apoy at talagang humiwalay sa mabangis na dagat ng apoy na ito. Malalim na mababaw na kulungan ng ibon. Diyos ko, ibinigay pa nga sa kanila ni Exalt Netherkill ang mataas na uri ng banal na artifact na ito na may katangiang yelo. Nang makita ng lahat ang kayamanang hawak ni Wubon, isang sunod-sunod na bulalas ang agad na narinig. Ang dalisay na puting maliit na kulungan ng kalapati ay naglabas ng malalalim na kulay yelong parang multo na mga ilaw, at talagang nakahiwalay sa napakalakas na dagat ng apoy. Swoosh! 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 Ang mga hanay ng mga sundalo sa Yellow Springs Road ay pawang magkakaugnay. 8 eksperto na sabay-sabay na sumugod sa malaking hanay. Kumalat pa nga ang nagliliyab na apoy papunta sa harapan. Nang maramdaman ang nag-aalab na dagat ng apoy sa likuran, nakaramdam ng kilabot ang lahat ng kasama ni Siin, at ang malamig na pawis ay bumubuhos ng malakas. Nang makita ang eksenang ito, ang mga sulok ng bibig ni Wubon ay nagpakita ng isang mapangutyang ekspresyon. Bro, medyo masungit ka pa ring makipaglaban sa akin. Gusto kong makita kung paano ka makakatakas sa dagat ng apoy na ito. Sabi ni Wubon nang may malamig na ngiti. Nang maramdaman ang pag-aalala ng lahat, sinabi ni Mateo sa seryosong boses, ito ang inyong isipan at huwag matitinag. Kung ayaw ninyong mamatay, ako lang ang mapagkakatiwalaan ninyo. Nanginig ang lahat sa mga sinabi ni Mateo, at dali-dali nilang isinantabi ang kanilang mga iniisip. Ngunit ang kanilang mga katawan hindi man lang gumalaw. Sa puntong ito, bukod sa pagpili na maniwala kay Mateo, wala na silang ibang pagpipilian. Sa halip na magalinlangan ang kanilang mga isip at mapunta sa array formation, mas mabuting hayaan na lang nila si Mateo na kontrolin ang mga ito. Naranasan na nila ang mga hakbang ni Mateo. Siguro naman ay makakagawa pa rin siya ng himala ngayon. Parang lumilipad ang mga daliri ni Mateo. Bumilis din ang galaw ng kanyang mga paa. Kaagad na bumilis ang takbo ni Mateo. Gayunpaman, natural na kailangan ding magbayad si Mateo ng katumbas na halaga.
Ang bilis ng paggamit ng kanyang Soul Force at Essence Energy ay mabilis na tumataas. Magsama-sama tayong lahat. Mabuhay man o mamatay, umaasa tayo sa sarili nating kakayahan. Nang makitang nasa Yellow Springs Road na silang lahat ni Wuban, hindi na rin nakayanan ng iba, at lahat ay nagmamadaling pumunta rito. Bagamat makapangyarihan si Wuban, hindi rin kakaunti ang mga makapangyarihang kampo. Bukod pa rito, sa pagpasok sa Dragon Sovereign Territory sa pagkakataong ito, lahat ay may sapat na paghahanda. Sa loob ng ilang panahon, lahat ay parang 8 immortal na tumatawid sa dagat. Bawat isa ay nagpakita ng kani-kanilang banal na kakayahan. Sunod-sunod na lumipad ang mahiwagang sandata kahit saan. Ang pinakamababa ay isa ring mababang uri ng banal na artifact. Tila para makapasok sa Dragon Sovereign Territory sa pagkakataong ito, bawat isa sa mga Exalt ay nagbuhos ng kanilang blood capital. Sa halimbawang ito ng nagliliyab na apoy ng kataas-taasan, malinaw na hindi na rin kalmado ang mga kataas-tasang ito. Ngunit ang paggamit ng sunod-sunod na mahiwagang sandata ay tila biglang nagpagalit sa buong hukbo. Ugong. Kasabay ng dagandong ay ang malakas na pagbagsak ng mga kidlat, direktang tumama sa mga mahiwagang sandata ng lahat. Ang mga mahiwagang armas na bahagyang mas mahina ay direktang nabasag. ARGHH. Sandali, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang malungkot na mga iyak. Ang Yellow Springs Road ang naging Azure Arena dalawa ng mundo ng mga tao. Nang marinig ang ganitong kaawa-awang mga iyak, nanigas ang balahibo ng kanilang mga balahibo at ni Shao Kai sa kanilang mga katawan. Malinaw nilang naramdaman na bumilis si Mateo. Hindi napigilan ni Shao Kai na palihim na sumulyap kay Mateo at hindi niya napigil ang magulat sa loob-loob niya. Walang bahid ng takot ang makikita sa mukha ni Mateo. Tila ang buong pagkatao niya ay pumasok sa isang uri ng misteryosong kalagayan. Sa ilalim ng paa ni Mateo, bumilis ang galaw. Gayon din, lalong bumilis ang galaw ng kanyang mga kamay. Hindi napigilan ni Shao Kai ang magulat nang matuklasan nilang hindi lang pala nakatanggap ng aftershocks ang kanilang grupo, kundi naghiwalay pa sila ng distansya mula roon. Ang bilis ni Mateo ay mas mabilis pa kaysa kay Wuban, at lahat sila ay sumusulong. Paano ito naging posible? Kailangang malaman ng isa na si Mateo ay kasalukuyang gumagawa ng mahigit 100 bagay ng sabay-sabay. At ang bawat bagay na ipinapataw sa ibang tao ay isang imposibleng gawain. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi nabawasan ang bilis ni Mateo. Sa halip, mas bumilis pa ito. Masyado rin itong nakakapanghamon, di ba? Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Wuban ngayon. Ngunit nang biglang lumingon ang tingin niya kay Mateo, agad na naging napakapangit ng ekspresyon nito. 908. Ang mga martial artist na pumapasok sa Yellow Springs Road ay lalong dumami. Ang lakas ng mga hanay ng mga sundalo ay patuloy ding tumataas. Bukod sa liwanag at apoy, ang dalawang uri ng katangiang ito, marami pang uri ng attribute at akang tumama. Sa loob ng ilang panahon, ang buong Yellow Springs Road ay naging napakagulo. Walang humpay na nagmura si Wuban sa kanyang puso at hiniling na sana ay mapatay niya lahat ng mga taong iyon. Ngunit sa oras na ito, handa ang kanyang espiritu, ngunit kulang din ang kanyang lakas. Bagamat ang Profound Shallow Birdcage ay isang mataas na uri ng banal na artifact, sa ilalim ng ganitong kabangges na pag-atake, tila medyo nahihirapan itong harapin ang lahat ng problema. Sa simula, mayroon pa siyang natitirang lakas. Ngunit kalaunan, hindi lang siya, maging ang iba pang mga tao ay kinailangang gumawa ng lahat ng paraan para makawala, bago pa man sila halos hindi makayanan ang pag-arangkada. Lalong bumilis ang bilis ni Mateo. Ang kanyang heart realm ay pumasok sa isang uri ng misteryosong estado, na nagbigay sa kanya ng mas malawak na kontrol sa lahat ng aspeto. Alam ni Mateo na sa ilalim ng isang matinding sitwasyon, ang kanyang puso na pumasok sa isang hadlang ay sa wakas ay nakalusot. Kung hahatiin ayon sa mga cultivation realm, dapat ay nakapasok na si Mateo sa middle stage ng heart-like monolith. Matapos makalusot, ang kanyang kakayahang analytical ay nagkaroon ng napakalaking pag-unlad, na nagdulot sa kanya ng malaking pagtaas sa bilis ng pag-crack kapag nakaharap sa mga sinaunang hanay ng mga pormasayon sa isang banda. Sa kabilang banda, ang pagkontrol sa mga kasamahang iyon ay naging mas mahusay at mas madali ring nagawa.
Sa ganitong paraan, natural na mas bumilis ang pagsulong ni Mateo. Ang Yellow Springs Road ay may layong humigit kumulang 10,000 talampakan mula simula hanggang katapusan. Mas bumilis ang takbo ni Mateo habang naglalakad siya, at agad din niyang narating ang dulo. Pero sa puntong ito, kalahati lang ng biyahe ang nilakad nilang lahat. Swoosh! 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 Gumalaw ang figure ni Mateo, direktang tumalon palabas ng Yellow Springs Road. Pagkatapos, sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, ang iba ay ligtas ding lumabas. Kuya Croswell, napakagaling mo. Iniidolo talaga kita. Agad na napatalon si Renan sa tuwa. Mas tahimik si Xiao Kai. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka pani-pani walang nababalisa rin siya. Mateo, ikaw. Nakapag-breakthrough ka na ba sa Heart Realm? Mula sa kalagayan ni Mateo, hindi mahirap matukoy na si Mateo ay nagkaroon ng isang tagumpay sa larangan ng puso. Bukod pa rito, para magawa ito sa lawak ni Mateo, ang kanyang larangan ng puso ay hindi maiiwasang maging napakataas. Medyo natutuwa ang tingin ni Mateo kay Wuban, at nakangiting sinabi, lahat ng ito ay dahil sa ating Boss Zong. Hindi magandang hindi gumanti. Hindi ba dapat gumanti rin tayo ng ganito? Sadyang nagbuo si Mateo ng enerhiya ng asensya, dahilan para tumagos ang kanyang boses sa mga hanay ng mga tao, at kumalat ito sa pandinig ng lahat. Nang marinig iyon ni Wuban, hindi napigilan ang ekspresyon ng mukha niya na magbago ng husto. Hindi niya kailanman iisipin na nabigo siyang ilibing si Mateo, ngunit hinayaan na lang niya si Mateo na magkaroon ng isang tagumpay. Ngayon, babalik si Mateo at ililibing siya. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Mateo ang kanyang kamay, at ito ay isang palad, direktang dumadagandong sa malaking hanay. Habang sumusugod sa buong daan na ito, pamilyar na pamilyar si Mateo sa hanay ng magkakaugnay na mga porma sayon ng array na ito. Isang galaw lang ang pinakawalan niya, pero nagpasimula ito ng sunod-sunod na reaksyon ng Grand Array. Bigla na lang, ang mga atake ng Grand Array ay naging mas matindi ng ilang beses. Dahil sa pagkalat nito at pagkaapekto sa lahat, bigla na namang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malungkot na sigaw. Ang 10 taon ng masusing paghahanda ng iba't ibang mga Exalt ay nasayang lahat dahil sa dagok na ito. Putok! 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 Isang sunod-sunod na pag-atake ang tumama, kalahati ng mga martial artist ang direktang namatay. Maging ang panig ni Wuban ay natalo rin ng hanggang 3 ng sabay-sabay. Ang mga natira ay pawang mga piling tao sa gitna ng mga piling tao. Ang mga piling tao na ito, bawat isa sa kanilang mga kondisyon ay napakasama rin. Bukod sa mga matataas na antas ng kapangyarihan tulad ni Wuban, lahat sila ay nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala. Wala pang kalahati ng natitirang paglalakbay. Ngunit hindi ganoon kadali para sa kanila na gastuhing magpatuloy. Ang kasalukuyang si Wuban ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong sumigaw ng mga sumpa. Nakita lamang niya itong nakadapa, pagod na pagod sa pagharap sa mga atake mula sa lahat ng direksyon. Isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo, at sinabi niya, hayaan mo muna silang mag-abala. Tara, maghanap muna tayo ng mga kayamanan. Haha, ang lakas ng loob ng grupong ito na gumamit ng palihim na galaw laban sa ating Boss Croswell, para silang sumusunod sa atin at kumain ng alikabok. Habang tumatawa ng malakas si Renan, masayang sumunod siya kay Mateo, na para bang isang masamang tao na lasing sa tagumpay. Habang tinatahak ang Yellow Springs Road, ang pumasok sa kanilang mga mata ay isang maliit na 2 palapag na pavilion. Nang makita ang pavilion na ito, ang grupo ng mga tao ay tuwang-tuwa. Alam nila na nakuha ng nagliliyab na apoy ang kayamanan dito. Ganito siya umakyat sa langit sa isang iglap, at naging isang Exalt. Pumasok ka na, sabi ni Mateo. Nang makita ang nag-aalab na pananabik ng lahat, hindi napigilan ni Mateo na sabihin ito sa kanila ng may ngiti. Naghabulan ng mga tao at pumasok sa gusali. Nagmasid si Mateo sa paligid. Walang anumang kapansin-pansing aspeto ang lugar na ito. Malinaw lang na nilinis na rin ng mga tao ang unang palapag ng gusaling ito dati. Hindi pa naman ganoon karami ang mga natira. Mataas na uri ng banal na artifact. Biglang may sumigaw.
Sa totoo lang, hindi na niya kailangang sumigaw, nakita rin naman iyon ng iba. Isang lalagyan ng espada ang inilagay sa sulok. Nakadisplay dito ang isang napakagandang espadang pangyaman. Kung titingnan ang aura ng espadang pangyaman, isa itong tunay na mataas na uri ng banal na artifact. Nang makita ang espadang pangyaman, may isang taong hindi napigilan ang sarili at gustong kumilos para kunin ito. Tumigil ka! Matigas na sigaw ni Mateo. Nanginig ang katawan ng taong iyon, at hindi niya sinasadyang pinigilan ang paggalaw ng kanyang mga kamay at binti. Boss Croswell, ano iyon? Nanginginig sa takot na sabi ng taong iyon. Nang marinig ang napakatinding tahol ni Mateo, medyo nanginginig din sa takot ang taong iyon. Casual na kumuha si Mateo ng isang piraso ng kahoy at inihagis ito. Nakita niya lang ang isang malamulto na liwanag na dumaan. Kasabay ng isang malakas na pagugong, ang kahoy ay direktang nasusunog. Hindi mapigilan ng taong iyon ang pag-atres nang makita ang sitwasyon. Noon niya lang nalaman na umikot na pala siya pabalik sa mga pintuan ng impyerno. Kahit ang isang hanggal ay makakakita na isa itong mataas na uri ng banal na artifact. Sa tingin mo ba ay hindi nila ito makukuha noong huling beses na pumunta sila rito? Tingnan mo, mayroon pa ring tambak ng abo doon. Tiyak na isang martial artist ang nag-trigger ng restriction at sinunog hanggang mamatay. Para makapasok dito, tiyak na mga tao sila na ang lakas ay napakalakas. Kahit sila ay hindi makuha ang treasure sword, kaya mo bang kunin ito? Malumanay na sabi ni Mateo. Dinilaan ng taong iyon, alam niyang masyado siyang pabaya. Akala niya ang pagtawid sa Yellow Springs Road, sa loob ng gusaling ito ng pavilion ay parang bulwagan lang sa gilid. Wala nang panganib. Hindi niya talaga inaasahan na may nakatagong panganib kahit saan. Pero nakayuko rin siya nang nakadapa sa paghanga kay Mateo. Kakapasok lang din ni Mateo sa gusaling ito ng pavilion pero naobserbahan na niya ang lahat ng mga banayad na aspeto. Kung gayon ay maaari na lang tayong manood ng walang pakialam. Medyo labag sa loob na sabi ng lalaki. Para mapalibutan ng ganito kalakas na paghihigpit, ang espadang ito na may kayamanan ay tiyak na may mga pambihirang aspeto. Marahil, hindi ito kasing simple ng isang mataas na uri ng banal na artifact. Sumusuko na lang ng ganito, paano nila ito matatanggap? Kahit sa Azure Arena, isang mataas na uri ng banal na artifact ay bihirang-bihira itong makita. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, tanging ang mga Exalt class lamang ang maaaring magtaglay ng isang high-grade holy artifact. Kahanga-hanga na para sa kanila, ang mga Slaughter General na ito, ang magkaroon ng isang middle-grade holy artifact. Ngumiti si Mateo nang marinig niya iyon, nakapasok na tayo, paano tayo makakabalik ng walang dala? Gaya ng sinabi niya, dahan daw ang humakbang pasulong si Mateo, at direktang naglakad patungo sa espadang kayamanan na iyon. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi napigilan ang kanilang mga mukha na biglang magbago. Boss Croswell, ang restriction na yan. Sigaw ni Renan ng buong lakas, gustong-gusto niyang lumapit at hilahin si Mateo. Pero nang sandaling kumilos siya, parang ipis na nakawala si Mateo. Napahawak siya sa hangin. Kumirot ang puso ng lahat, at hindi nila napigil ang ipikit ang kanilang mga mata. Pero nang imulat nila ang kanilang mga mata, kinuha na ni Mateo ang espadang pangyaman at sinimulang paglaruan ito sa kanyang kamay. Nagpalitan ng tingin ang lahat, hindi sigurado sa nangyari. Napakalakas na paghihigpit, bakit maayos naman si Mateo noong pumasok siya? 900. Restriction. Para sa akin, ang restricsyong ito ay nasa pangalan lang, walang pakialam na sabi ni Mateo. Ang restriction na ito ay kapareho ng sa Grand Array, parehong pinapagana ng Dragon Wave bilang kondisyon. Hanggat inaayos ni Mateo ang sarili niyang Dragon Wave vibration frequency para maging kapareho ng restriction, ang paglampas sa restriction na ito ay isang bagay na madaling magagawa. Nagpalitan ng tingin ang lahat, hindi alam kung ano ang dapat nilang sabihin. Mayroon pa ring tambak ng abo sa sahig, ngunit sinabi ni Mateo na ang paghihigpit na ito ay umiiral lamang sa pangalan. Ano pa ang masasabi nila? Masyadong misteryoso itong si Mateo. Gaano man kahirap ang isang bagay, magiging napakadali lang nito kapag naabot na niya ang mga kamay niya.
Ang kasanayang ito na gawing mahiwagang ang isang bulok na bagay ay nagdulot sa kanilang walang katapusang paghanga. Kahit si Xiao Kai ay lubos nang nakumbinsi kay Mateo sa oras na ito. Kahit si Wu Ben ay paulit-ulit na natalo sa kamay ni Mateo. Ano ang dahilan kung bakit hindi siya handang sumuko? Kaya naman, tungkol sa lahat ng nagwawasto sa kanilang sarili at pagtawag kay Mateo na boss, wala siyang kahit kaunting init ng ulo. Kung hindi lang dahil sa kayabangan, gugustuhin din niyang tawagin itong boss. Hey, Boss Crosswell, mayroon bang anumang espesyal na aspeto ang treasure sword na ito? Nagmukhang alipor si Renan habang papalapit siya kay Mateo. Gusto mong tingnan, kunin mo na. Casual na inihagis ni Mateo ang espada kay Renan nang may ekspresyon ng kawalan ng pakialam. Para bang nakahanap si Renan ng isang mahalagang kayamanan, itinaas ang espada, hindi niya kayang ibaba. Clank! Hinugot ang espada mula sa kaluban. Isang alon ng lubhang nakakatakot na matalas na liwanag ang agad na pumuno sa buong gusali ng pavilion. Magandang espada! Magandang espada! Umalangaw-ngaw ang mga papuri at kahangahangang pangyayari. Ngumiti si Mateo at sinabing, dapat ay gumagamit ka ng espada, di ba? Ibigay mo sa akin ang espadang ito. Ano? Hindi makapaniwala si Renan sa sarili niyang narinig, dahilan para medyo nauutal siya habang nagsasalita. Sabi ko, ibigay mo sa iyo itong espada para magamit mo. Nanlaki ang mga mata ni Renan. Nanlaki rin ang mga mata ng iba at hindi na bumalik sa kanilang katinoan. Isa itong mataas na uri ng banal na artifact. Ibinigay ba talaga ito ni Mateo ng biglaan? Kalimutan mo na sila, itong mga general na mamamatay tao, kahit pumunta pa rito ang mga Exalt, siguradong makikipaglaban sila ng walang kahirap-hirap kapag nakita nila ang mataas na uri ng banal na artifact na ito. Ibinigay talaga ito ni Mateo kay Renan ng may casual na paraan. Nang makabalik sila sa kanilang katinoan, lahat ay tumingin kay Renan ng may inggit. Kasabay nito, sila rin ay pinagsisihan. Kung alam lang nila noon pa, dinilaan na sana nila ang bote ni Boss Crosswell na parang si Renan. Isa itong mataas na uri ng banal na artifact. Hindi rin ninyo siya kailangang kainggitan. Sa tingin ko, marami pa ring magagandang bagay sa ikalawang palapag. Sa oras na iyon, makikinabang kayong lahat, malamig na sabi ni Mateo. May bahagi tayong lahat. Hindi pa alam ng lahat kung ano ang dapat nilang sabihin. Ito ay masyadong mapagbigay, di ba? Mateo, ito ay isang mataas na uri ng banal na artifact. Ayaw mo ba nito? Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Kai. Hindi ko na kailangan ang mga larwang ito. Ibigay mo na lang sa inyo. Pero kailangan yung maging mas maingat pagkatapos ninyong lumabas at huwag basta-basta ilantad ang mga ito. Kung hindi, magdudulot ito ng malaking pinsala, malamig na sabi ni Mateo. Natigilan ang lahat. Nahalata nila, talagang pinagalitan ito ni Mateo. Ang espadang ito, kapag inilagay sa labas, ay tiyak na magdudulot ng madugong unos. Ngunit talagang hinamak ito ni Mateo. Masyadong magulo ang mundong ito. Kahit desente ang espadang ito, kulang pa rin ito kumpara sa Star Moon Sword. Bukod pa rito, ang lakas na inilabas ng mataas na uri ng banal na artifact na ito sa mga kamay ni Mateo ay mas mababa pa kaysa sa Star Moon Sword. Wala talagang silbi para sa kanya na angkinan ito. Sa totoo lang, ang pinakamabisang kagamitang pampatay ni Mateo ay hindi ang Star Moon Sword, kundi ang Vast Heaven Pagoda. Sa kasalukuyan, kaya na ni Mateo na kontrolin ang Vast Heaven Pagoda. Ang pagpatay sa kanyang mga kalaban ay kailangan lang ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang makakapilit sa kanya sa hakbang na ito, iyon lang. Ang malawak na pagoda sa langit ay malamang na walang katapusang lumalapit na sa isang banal na artifact. Kapag nabunyag na ito, magkakaroon ng walang katapusang mga problema. Kung ikukumpara sa Vast Heaven Pagoda, lahat ng mga dekalidad na banal na artifact na ito, natural lamang na minamaliit sila ni Mateo. Sige, wala nang magandang gamit sa unang palapag. Umakyat na tayo sa ikalawang palapag, sabi ni Mateo. Dumating si Mateo sa pasukan ng ikalawang palapag. Isang transparent na screen ng ilaw ang nakaharang sa harap niya. Isang restriction na naman.
Bakit may mga restriction kahit saan sa loob nitong Dragon Sovereign Territory? Reklamo ng isang tao. Nakangiting sabi ni Mateo, ang restriction na ito ay walang kapangyarihang pang-offensive at hindi rin maaaring buksan gamit ang ibang paraan. Kung gusto mong makapasok sa susunod na palapag, maaari mo lang itong basagin gamit ang puwersa. Kung hindi ako nagkamali ng hula, dapat ay walang nakaakyat sa ikalawang palapag. Nagliwanag ang mga mata ng lahat dahil sa mga sinabi ni Mateo. Kung walang nakaakyat sa ikalawang palapag noon, hindi ba ibig sabihin noon ay naitala na ang lahat ng kayamanan sa itaas? Boss, hayaan mo na ako ngayon. Kakakuha ko lang nitong Dragon Spring Sword, perpekto para gamitin sa pagsasanay. Si Renan ang pumalit sa responsibilidad. Isang Rena ang tumulo ng dugo para kilalanin ito bilang amo, at nalaman niya na ang pangalan ng treasure sword na ito ay Dragon Spring Sword. Ngumiti si Mateo ngunit hindi nagsalita. Hindi mababa ang ranggo ni Renan sa Heaven Carnage Proclamation. Siya ay isang nilalang na pangalawa lamang kay Shao Kai sa hanay ni Siin. Nang makuha niya ang Dragon Spring Sword sa pagkakataong ito, natural lang na nangangati siyang subukan ito. Espada ng pagwasak. Sumigaw ng malakas si Renan. Isang napakalakas na espada ang tumama sa liwanag na screen. Boom! Direktang sumabog palabas ang isang Ren, at malakas na tumama sa pader. Hooray! Malungkot na sigaw ni Renan, halos magkawatak-watek ang lahat ng buto sa katawan niya. Nagbago ang mga mukha ni na Shao Kai at ng iba pa. Hindi nila inaasahan na ang liwanag na ito ay may ganitong kapangyarihan. Hey! Mukhang nasobrahan tayo sa pag-estimate ng lakas natin. Dahil walang nakaakyat sa ikalawang palapag, ibig sabihin ay hindi rin makakaakyat si Exalt Blazing Fire. Kahit siya ay hindi kayang labagin ang restriksyong ito gamit ang lakas niya. Paano natin ito mababasag ng tayo lang, ang mga taong ito? Biglang natauhan si Shao Kai at medyo nawala ng sigla. Nakangiting sabi ni Mateo, itong paghihigpit na ito, kalimutan mo na ang nagliliyab na apoy noon, kahit dumating pa ang kasalukuyang nagliliyab na apoy, tiyak na hindi niya ito mababasag. Nang marinig ang mga salitang ito, mas lalong nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Nang pumasok dito ang Blazing Fire noon, hindi pa niya naaabot ang antas ng kataas-taasan. Malayo rin ang kanyang lakas kumpara sa kasalukuyan. Sa loob ng 10 taon na ito, kitang-kita ng lahat ang pag-unlad ng Blazing Fire. Ang kanyang lakas ay maihahambing na sa ilan sa mga veteranong Exalt. Pero sinabi ni Mateo na kahit ang kasalukuyang nagliliyab na apoy ay hindi kayang gawin iyon. Tapos itong light screen, sino pa ang nakabasag nito? Tulad ng inaasahan, isa pa rin itong pangarap lamang sa aming bahagi. Sabi ni Shao Kai nang may mapait na ngiti. Hindi niya kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti. Medyo arrogant ang mga salitang ito. Kahit gaano pa ito tingnan, imposibleng maging katapat ni Blazing Fire si Mateo. Pero sabi ni Mateo kaya niyang basagin ang light screen na ito. Paano ito naging posible? Hindi kayo naniniwala. Lumayo kayo sa akin at manood kayong mabuti. Buong kumpiyansang sabi ni Mateo. Hindi naman sa hindi naniniwala si Shao Kai. Pero masyadong itinaas ni Mateo ang panimulang punto. Ang lakas ng isang Exalt ay hindi kayang ikumpara sa kanila, mga general na ito na mamamatay tao. Kahit si Wubon ay hindi nakayanan ng kahit isang suntok sa harap ng isang Exalt. Sino si Mateo para basagin ang tabing na ito? Gayunpaman, ang pagdududa ay pagdududa. Ngunit may isang boses na nagmumula sa kanilang mga puso na nagsasabing kaya ito ni Mateo. Lumapit si Mateo sa harap ng ilaw at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nagsimulang kumulo ang lahat ng dugo ng dragon sa kanyang katawan. Isang kakaibang panginginig ang nagsimulang umikot sa loob ng katawan ni Mateo. Ang dalas na panginginig na ito ay lalong tumataas at lalong naglapit sa isa't isa. Kalaunan, ang buong katawan ni Mateo ay talagang naglabas ng isang napaka-misteryosong sensasyon. Nang makita ni Shao Kai at ng iba pa ang eksenang ito, hindi nila maiwasang magpakita ng gulat at pagkamangha. Na mapangwasak sa langit ng nakakulong na dragon. Pinaikot ni Mateo ang alon ng dragon hanggang sa sukdulan. Isang palad ang dumagundong sa paraang kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat. 910. Putok.
Ang puno ng palma na kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga dagat ay para bang isang bakang luwad na nahulog sa dagat, na hindi na muling maririnig. Hindi ito nagdulot ng gaanong reaksyon sa liwanag na natatakpan. Boss Crosswell, ito. Medyo nag-aalangan na sabi ni Renan. Ang palad na ito ni Boss Crosswell, ang kapangyarihan ay hindi man lang mukhang kasing lakas ng sa kanya. Pagtama sa light screen, wala ni isang reaksyon. Kahit papaano, mahusay pa nga siyang lumipad. Pero bahagyang ngumiti si Mateo. Itinaas niya ang kanyang binti, naglakad patungo sa light screen at dumaan mismo sa light screen. Nanlaki ang bibig ni Renan, puno ng hindi makapaniwalang mukha. Ibig sabihin ba nito ay maaari nang madaanan ang light screen? Tuloy ka, bakit ka pa natutulala? Saka lang biglang nagising si Renan at pabiro na sinabi, si boss ang boss, talagang kahanga-hanga. Ang Dragon Wave ang sentro ng martial techniques ng Dragon Clan. Sa loob ng Dragon Sovereign Territory na ito, hindi nito kayang alisin ang paggamit ng Dragon Wave sa lahat ng aspeto. Ang ilaw na ito sa harap nila ay para subukan ang lakas ng alon ng dragon nang nanghihimasok. Kahit na naroon ang mga henyo ng angkan ng dragon, hindi rin posible na madaling makalusot sa liwanag na ito. Dahil ang pinakamababang kinakailangan nito para sa Dragon Wave ay ang Spirit Rank Dragon Wave. Kamangha-mangha ang talento ni Mateo sa paglilinang ng Dragon Wave. Ganito niya nagagawang mag-cultivate hanggang sa middle stage spirit rank sa ganoong edad. Kung henyo man ito ng isang lahi ng dragon, imposible pa ring maabot ang spirit rank sa edad na ito. Kailangang malaman ng isa na si Long Teng, ang antas ng nakakayanig na kapangyarihang iyon, ay gumugol din ng 100 taon para linangin ang antas ng Dragon Wave sa langit, lalo na ang antas ng espiritu. Para makapag-cultivate hanggang middle stage spirit rank, malamang mabibilang na rin ito sa daliri ng isang tao sa Dragon Clan ngayon. Pagpasok sa ikalawang palapag ng pavilion, agad na pinigilan ni Renan at ng iba pa ang kanilang mga hininga, ang kanilang mga mata ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Iyan ay isang tier 9 na gamot na tableta. Isa iyan sa mga dekalidad na banal na artifact. Paraan ng tier 9 na cultivation yan. Sa ikalawang palapag, lahat ng iyon ay mga tier 9 na bagay talaga. Isa lamang itong imbakan ng kayamanan. Sa madaling salita, umabot na pala sa mahigit 20 ang mga item. Napakalaking hamon ang ganoong hakot. Haha, Mateo, maraming salamat talaga. Hindi ko inaasahan na nilabag mo pala ang restriction nitong ikalawang palapag. Talagang nagulat ako. Mga kayamanang ito, tulungan kitang itago. Sa oras na ito, biglang narinig ang boses ni Wuban. Mahigit 100 figure ang biglang pumasok sa loob, direktang nakaharang sa pasukan patungo sa unang palapag. Kung titingnan ang kalagayan nito, parang mahuhuli nila ang isang pagong sa isang garapon. Nang makita ang mahigit 100 taong ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Xiao Kai. Mukhang galing ako sa Yellow Springs Road, 12 ng mahigit 1 tao na lang ang natitira. Pero ang mga mahigit 12 ng taong ito ay pawang mga karakter na nasa tuktok ng Heaven Carnage Proclamation. Kahit ang pinakamababang rango ay nasa top 50 strength. Mukhang nagkaintindihan na ang mga taong ito at gusto nang makipagtulungan kay Mateo. Hindi basta-basta na lang pinagtutulungan ang mahigit 12 ng taong ito. Kahit na nadurodge ni Mateo si Emerson hanggang sa mamatay gamit ang isang palad, habang nakaharap sa pagsasama-sama ng 12 ng mga tao, malamang na hindi pa rin ito masyadong optimistiko. Malayo ang lakas ni Emerson sa mga taong ito. Bukod pa rito, mahigit 12 ng taong ito ang nagtutulungan. Mateo, masyado kang mayabang. Dahil sa iyo, patay na ang lahat ng iba. Pero maganda rin ito. Patay na ang lahat ng iba, wala nang makakaagaw ng kayamanan kasama natin. Gusto mong sisihin ang kayabangan mo. Kahit hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin si Emerson hanggang kamatayan, harapin ang ating 12 ng tao dahil sa pakikipagtulungan, kahit na mayroon ka pang mga trick, diretso pa rin ang daan papunta sa impyerno. Haha, pero may mga pukana talaga ang batang ito. Kahit ang Exalt Blazing Fire ay hindi kayang buksan ang mga restriction ng ikalawang palapag na ito, kaya niya talaga itong buksan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang paraan para magtulungan ang mahigit 12 ng taong ito.
Bawat isa sa kanila ay walang kapantay na mayabang at lubos na namumuhi sa pakikisama sa iba. Pero ang lakas ni Mateo ang nagtulak sa kanila na itigil ang pagmamataas na iyon at piliin na magtulungan. Masyadong kakaiba si Mateo, kakaiba hanggang sa sila, ang mga eksperto sa Heaven Carnage Proclamation, ay walang ibang magawa kundi ibaba ang kanilang pride at magtulungan para harapin ang kalaban. Dumaan si Mateo sa kanilang mga mukha nang may natatawang tingin at nakangiting sinabi, "Wala talaga kayong ideya kung ano ang buhay o kamatayan. Sa Yellow Springs Road, pinalaya na kayo ng Little Lord na ito. Hindi ko inakalang lahat kayo ay pumunta rito para maghanap ng kamatayan muli. Mukhang hindi ninyo pinakinggan ang mga sinabi ko." Malamig na ngiti ang sinabi ni Wuban, "Mateo, huwag ka nang magpakatigas ng ulo. Ngayon, iisa na lang ang daan patungo sa kamatayan." Malamig na sabi ni Mateo, "Simula nang dumating kayo, wala nang sino man sa inyo ang kailangang umalis. Hindi na pwedeng ipakita yan dito. Ibahin natin ang lokasyon." Nakakapangilabot. Mahinang sigaw ni Mateo. Sabay-sabay na nagliwanag ang daan-daang parol sa mga sulok ng gusali ng pavilion. Sa glebelo ni Mateo, isang mahinang markang hugis dragon ang kumikislap na may liwanag. Boom! Naramdaman lang ng lahat ang tawin bago nagbago ang kanilang mga mata. Nakarating sila sa loob ng isang napakalaking kuweba. Sa mga pader na bato ng kuwebang ito ay pawang mga higanteng dragon na nagpapakita ng kanilang mga pangil at iwinagayway ang kanilang mga kuko. Ang mga malalaking dragon na ito ay pawang malinaw na parang totoong buhay. Para bang sila ay totoo. Ito. Saan ba ang lugar na ito? Napakalakas ng presyon ng dragon. Haha, dapat itong lugar na ito ang huling lupain ng Dragon Sovereign Territory. Talagang may kayamanan itong kahangahangang lugar. Mateo, sa pagkakataong ito, ako, si Wuban, ang dapat magpasalamat sa iyo. Tila may natuklasan si Wuban. Hindi lamang walang gulat sa kanyang mukha, kundi medyo nabaliw din ito. Nakangiting sabi ni Mateo, "Hindi naman masama, at least may kaunting kaalaman ka. Ito ang huling lupang pamana ng Dragon Sovereign Territory. Pero, wala itong koneksyon sa iyo. Walang ingat na tanga. Sa katulad mo, isang maliit na Heaven Enlightenment Realm, sa tingin mo ba ay kaya mong labanan ang langit? Hahayaan kitang tingnan ngayon, ang tunay na lakas ng ikatlong Heaven Carnage Proclamation." Nanlamig ang ekspresyon ni Wuban. Isang nakakagulat na aura ang sumilay sa kalangitan. Nang sandaling sumiklab ang aura, kitang-kitang nagbago ang mga mukha ni na Xiaokai at ng iba pa. Malamang hindi rin naman nabawasan ang ganitong antas ng lakas kumpara sa mga powerhouse ng Dao Profound Realm, di ba? Pero, nang makita ang eksenang ito, isang bahid ng mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Wala siyang pakialam. Maingay. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ng sibat ang bumaba mula sa langit at dumiretso kay Wuban. Sa ilalim ng sibat na ito, magnang langit at lupa ay nagbago ng kulay. Ang dulo ng sibat ay talagang naghiwa ng maraming bitek sa kalawakan. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Wuban. Paano pa niya nagagawang magmalasakit kay Mateo? Umindayog ang kanyang figure, gustong makatakas. Gayunpaman, mabilis siya, ngunit mas mabilis ang anino ng sibat na iyon. Puchi! Ang anino ng sibat ay tumagos sa dibdib ni Wuban, dahilan para maipit siya ng mahigpit sa lupa. Hanggang kamatayan, hindi maintindihan ni Wuban ang nangyari. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng halos dosenang tao na makaramdam ng kilabot mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang anino ng sibat na ito ay talagang hindi katulad ng isang bagay na dapat ay mayroon ng Divine Realm. Masyado itong nakakatakot. Yaong mga hindi kabilang sa lahi ng dragon na nang himasok sa lungga ng dragon, parusa ng kamatayan. Matapos patayin si Wuban, muling umalangaw-ngaw ang kahangahangang boses na iyon. Nang marinig ng mahigit 12 ng mga taong iyon, hindi mapigil ang magbago ng husto ang kanilang mga mukha. Paano pa sila magkakaroon ng oras para mag-isip? Binilisan nila ang kanilang bilis hanggang sa limitasyon, sa kagustuhang makatakas. Gayunpaman, huli na ang lahat. Tusukin, tusukin. Mahigit 10 itim na anino ng sibat ang lumabas mula sa kawalan.
Nakarinig lamang ito ng sunod-sunod na dulo ng sibat na pumapasok sa mga figure ng mga tao. Agad na namatay ang 12 ekspertong ito. Kumabog, kumabog, kumabog. Isang sunod-sunod na yabag ang dahan-daang dumaan. Isang matipunong figure ang lumitaw sa paningin ng lahat. Ito ay isang itim na anino, hindi niya makita ng malinaw ang mga katangian nito. Pero sa sandaling ito, hinarap niya si Mateo sa malayo, at dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, ikaw ang kahalili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.